Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1911 hanggang 1920. Lumiwanag ang kaunting liwanag ng bituin, at agad na naging isang hanay ng mga bituin, na nag-uugnay sa siyam na tao. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa ay nagmula sa kanyang likuran kaagad, na bumubuhos sa kanyang katawan. Ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay ay natural na naiilawan at naging purong spear light. Ikanaway ni Tang Wulan ang kanyang sibat, gumuhit ng gintong liwanag sa hangin. Ang liwanag ay payat, ngunit ito ay tulad ng pagturo sa langit at pagpinta sa lupa, at ang ginintoang liwanag ay mabilis na umaabot, na tila nag-uugnay sa langit at lupa. Ang matinding purple-golden na liwanag ay agad na naputol, tulad ng magkahiwalay na alon, na dumaraan mula sa magkabilang panig, habang ang mga tao ng Tang Wulan ay nasuspine sa parehong lugar, hindi gumagalaw. Ang Demon Emperor ay natigilan nang makitang ang kanyang pag-atake ay napakadaling na-resolba. Siya ay nasa antas ng Diyos, at ang bawat pag-atake ay natural na nasa antas ng Diyos. Ngunit nang makita niyang umaatake si Tang Wulan bilang isa, nalungkot siya. Hindi nakakagulat na pinili niya ang mga partner na ito na ang lakas ay mas mababa kaysa sa Extreme Dao Luo, at kahit na sa mga taong ito, hindi nila ganap na naabot ang antas sa itaas ng Super Dao Luo. Ang tanging maaasahan nila ay ang 4-character battle armor. Ngunit ang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga taong ito at ni Tang Wulan ay malinaw na hindi isang bagay na kayang gawin ni Extreme Dao Luo. Sa antas ng Extreme Dao Luo, ang lahat ay isang kumpletong individual, ang kanilang sariling pagiging epektibo sa labanan ay masyadong malakas, at mas mahirap na makipagtulungan. Ngunit iba si Tang Wulan at ang iba pa. Ang kanilang pagtutulungan ay magkatugma at magkatugma. Kasunod ng hakbang ng Demon Emperor, maraming abyssal expert na pinamumunuan ni Emperor Lai ang sumugod din palabas. Si Emperor Lai ang nasa unahan, ang kanyang katawan ay tila dumudulas sa hangin, nagmamadaling patungo kay Tang Wulan sa isang tuwid na linya. Ang mahabang halberd sa kanyang kamay ay tumawid, at isang madilim na lilang liwanag ang sumugod sa kalangitan sa isang iglap. Hinawakan ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear Avenue kay Jane, dahan-daang dinampot. Mukhang hindi ito gumagalaw ng mabilis, ngunit ito ang naging pangunahing punto ng puwersa ng halberd. Ding! May malutong na sigaw. Nagulat ang katawan ni Tang Wulan, at ang siyam sa kanila, kasama siya, ay sabay-sabay na umatras ng isang hakbang. Hindi lang iyon, naramdaman nilang lahat ang nanginginig na balat sa armor ng labanan. Ito ay nagbago ang ekspresyon ni Tang Wulan. Alam mo, sa ilalim ng epekto ng chain ng mga bituin, maaari silang magpadala ng kapangyarihan ng kaluluwa at magbahagi ng pinsala. Masasabing pinakamalakas ang Shrek 7 Devils sa estadong ito. Ngunit ito ay ang banggaan sa sandaling ito. Nagawa silang patumbahin ang kalaban ng kalahating puntos nang hindi dumami ang iba pang malalakas na manlalaro. Anong klaseng lakas ito? Alam mo, sa kanyang panig, siya at si Guyana, ang dalawang nangungunang powerhouse, ay umiiral. Supernatural na kapangyarihan. Tama, naabot ng Lai Emperor ang antas ng Diyos sa antas ng dalisay na enerhiya, hindi mas mababa sa Demon Sovereign. Mayroon talagang ganoong kalakas na tao sa Abyss Plane. Ang lahat ng uri ng pag-aalinlangan ay lumitaw kaagad sa puso, ngunit ang banal na kapangyarihan ay ganap na nakumpirma. Ang Emperador ng Espiritu ay isang pambihirang tagumpay sa antas ng espiritual na kapangyarihan, na hindi kasing ganda ng kapangyarihan ng Espiritu. Tulad ng para sa Lai Emperor sa kanyang harapan, ang kanyang espiritual na antas ay hindi umabot sa Divine Origin Realm, ngunit ang kanyang antas ng enerhiya ay malinaw na nasa Divine Level. Alam mo, sa kontinente ng Dao Luo, bukod sa Devil Emperor, walang sinuman sa modernong panahon ang nakaabot sa antas na ito. Bukod dito, ang pag-atake ng halberd ng Lai Emperor na ito ay may kakaibang lugar. Ang kapangyarihan sa kanyang halberd ay tila hindi mababawasan ng 4-character battle armor. Malinaw na hinarang ni Tang Wulan ang kanyang pag-atake, ngunit mayroon pa ring uri ng pag-atake ng kalaban. Ang pakiramdam ng Purple On na tumatagos sa katawan. Kung hindi ito ibinahagi ng siyam na tao, maaaring sa pagkakataong ito ay bahagyang nasugatan siya. Ang halberd ni Emperor Lai ay pinukaw ni Tang Wulan, ngunit hindi tumigil ang kanyang pag-atake. Matapos ang kalahating pag-ikot ng kanyang katawan, ang halberd ay umindayog muli. Putulin muli kay Tang Wulan. Tila wala siyang pakialam sa suporta ng maraming makapangyarihang tao sa likod ni Tang Wulan. Kasabay nito, dumating ang Demon Sovereign. Mabilis siyang kumilos at niyugyug ang katawan. Narating niya ang gilid ng siyam na Tang Wulan. Nakadiin ang mga kamay niya sa hangin. Biglang, ang lilagintong liwanag ay sumugod na parang tubig, na naging isang malaking whirlpool. Sinipsip ang lahat mula sa gilid. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Demon Emperor at Lai Emperor ay hindi isang lihim na pagkakaunawaan, ngunit sa oras na ito ay tama lang, ang isa ay matigas at positibo, at ang isa ay panghihimasok mula sa gilid. Ang susi ay upang maabot ang lakas ng antas ng Diyos, ang kanilang mga pag-atake ay maaaring direktang nagbabanta sa kaligtasan ng lahat. Ang pilak na liwanag ay namumulaklak na parang torrent ng mercury,
na bumabalot sa 9 tanggulan. Sa susunod na sandali, ang 9 ay lumipat ng 100 metro sa kabuuan. Iniwasan ang halberd ni Emperor Lai at nakatakas mula sa pag-atake ng Demon Emperor Tide. Panggrupong teleportasyon. Nagniningning ang Silver Dragon Spear, at idiniin ni Guyana ang isang kamay sa likod ni Tanggulan at itinaas ang kanyang sibat gamit ang isa pa. Matagal na siyang hindi nakikipaglaban sa tabi ni Tanggulan. Kahit na napakalakas ng kalaban na kinakaharap niya sa oras na ito, tanging excitement ang nasa puso ni Guyana. Katulad ni Tanggulan sa oras na ito, siya rin ay walang takot. Lumiwanag ang kaunting liwanag ng bituin, at bumaba ang nakasisilaw na mabituing kalangitan, na naging sanhi ng biglang pagdilim ng kalangitan, at napakalinaw ng munting liwanag ng bituin na iyon. Itinaas na ni Xu Xiaoyan ang kanyang star stick. Ang Golden Dragon Spear sa kamay ni Tanggulan ay tumusok mula sa kawalan, at ito ay nakatutok na sa hangin halos kasabay ng pag-teleport nito. Siyempre, hindi magiging walang layunin ng group teleportation ni Guyana. Ang lokasyon ay nasa core area lamang ng iba pang abyssal powerhouses na sumugod. Katulad ni Tanggulan at Guyana ang pinakamataas na kapangyarihan sa kanilang panig, sa panig ng Demon Emperor, siya lamang at si Lai Emperor ang makapangyarihan. Ang iba pang abyssal powerhouses ay wala na kahit isang Emperor class. Sa makatuwid, nang sinaksak ni Tanggulan ang sibat na ito, ang tugon ng maraming eksperto sa abyssal ay tumakas sa lahat ng direksyon. Tanging ang pangharap na hari ng kailaliman ang walang oras upang makatakas, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang kumagat ng bala at itaas ang dobleng martilyo sa kanyang mga kamay, sinusubukang labanan ang gintong dragon na sibat ni Tanggulan. Puff! Ang mahabang sibat ay tumusok sa tofo, at agad na tumagos sa martilyo at dibdib ng Abyss King, at ang malakas na kapangyarihan sa paglunok ay agad na nilamon ang kanyang buhay na enerhiya. Kasabay nito, ang Silver Dragon Spear ni Guyana ay nabutas din. Sa sandaling ito ay nabutas, ang kanyang kulay ube na mga mata ay biglang naging malalim, na parang dalawang puyo ng tubig, na nakatitig sa Lai Emperor na nagsasabi kay Glide na maningil. Ang Lai Emperor ay tila nataranta, at ang halberd na dapat sana ay iwagayway sa unang pagkakataon ay halatang mas mabagal ng kalahating beat. Tanging ang Demon Sovereign ang dumating sa unang pagkakataon. Ang Silver Dragon Spear na tinusok ni Guyana ay biglang naging mas mahaba, at isang spear beam ang lumabas. Ang asul, dilaw, pula, asul, pilak, puti, at itim na liwanag ay nag-overlap at tumakip sa sibat. Ang 7 elemento ay umakma sa isa't isa. Patong sa patong. Sa sandaling ituro ito ng Demon King, pinindot niya ang sibat na ito, at kaagad, ang 7 elemento ay sumabog at naging baha ng liwanag at ulan. Ngunit ang Demon Sovereign ay sa wakas ay naharang saglit. Gamit ang sarili niyang lakas, pansamantalang hinarang ni Guyana ang Demon Emperor at Lai Emperor, upang hindi nila ito ma-atake habang nilalamon ni Tanggulan ang Abyss King. Sa sandaling ito, lumiko na si Tanggulan sa kalagitnaan, itinutok ang kanyang gintong dragon na sibat pasulong, at biglang, isang walang kapantay na kalunos-lunos na hininga ang bumuga mula sa kanya. Pride yan, parang fighting spirit yan. Noong unang panahon, kahit na may ganitong uri ng aura, hindi niya mapigilan kahit nabanta niya ang hanging silangan sa paglipas ng panahon. Ito ang ipinagbabawal na batas ng Dragon Emperor, ang ipinagbabawal na langit at lupa, at ang Dragon Emperor fight. Nahawahan ang hininga ni Tanggulan, naramdaman ng Shrek 7 Devils, Guyana, at si Majinchi na ang kanilang dugo ay tila ganap na kumulo. Kahit sino pa ang kalaban, malakas ang gana nilang durugan ito. Ito ay ganap na isang pag-atake sa pag-iisip, kaya't si Emperor Lai ay halatang hindi gumagalaw. Pagkagaling pa lang sa mental interference ni Guyana, naapektuhan siya ni Dragon Emperor Dao, at ang halberd na hawak niya ay biglang nanghina. Ang gintong sibat ng dragon ay natusok sa ilalim ng gayong mga pangyayari. Pinagpatong-patong ng libu-libong sibat ang isa lamang. Habang lumiliit ang sinag ng sibat, binalot nito ang Demon Emperor at ang Lai Emperor. Ang kaharian ng Diyos ng baril ay nararapat sa pangalan nito. Ang Demon Emperor ay sumangot ng malamig, at ang kanyang espiritu ay sumabog. Kasabay ng paggising sa Lai Emperor, 6 na lilang gintong bola ng liwanag ang biglang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. Ngunit siya mismo ay bumangga at tumama sa gitna kung saan itinuro ni Tanggulan Chenfu. Kahit nasa pagkabigla sa pagharap sa Dragon Emperor Dao, hindi nabawasan ng kaunti ang kanyang kapangyarihan. Boom! Ang ilaw ng sibat ay lumambat at nag-click sa kamao ng demonyong emperador, dahilan upang siya ay umatras. Ngunit ang 6 na puntos na bituin na binalangkas sa isang iglap ay naging parang isang kuta, at isang malaking purple-golden na siyag ng liwanag ang sumambulat, dumiretso sa Tanggulan upang sumugod. Ang halberd sa mga kamay ni Emperor Lai na nakapag-react na ay tumawid, at ang nakakatakot na lilang liwanag ay muling lumitaw, na hamampas patungo kay Tanggulan. Si Tanggulan at ang iba ay higit na nagdurusa sa isyu ng antas ng enerhiya, at ang dalawang malalakas na kalaban ay parehong antas ng Diyos. Kahit na ang pagkakaiba sa pagitan ng antas ng Diyos at parang Diyos ay isang salita lamang, mayroong isang malaking pagkakaiba.
At sa sandaling ito, isang liwanag ng bituin ang biglang bumagsak mula sa langit at bumagsak kay Emperor Lai nang walang katumbas na katumpakan. Ang slash ni Emperor Lai na hindi maiiwasan ay biglang tumama sa tagiliran habang ang kanyang katawan ay kalahating pagliko, na siyang direksyon ng Demon Sovereign. Feedback ng Starlight. Ganap na itinatag. Sa huling round, nagkaroon ng malaking kabiguan ng Shrek Academy dahil sa ganap na itinatag na Jiugunge. Kung hindi dahil sa pagkakaroon ng Jiugunge, paano magkakaroon ng napakaraming extreme level ng Daoluo powerhouses na pinagsama ang Shrek Academy at Tang Sect? Ngunit sa pagkakataong ito, ang makapangyarihang kakayahan na ganap na itinatag ay kumikilos sa kaaway. Malinaw na naramdaman ni Lady na siya ay umaatake sa harap mismo, ngunit ang kanyang halberd ay nilaslas patungo sa demonyong emperador sa tabi niya. Ang mga ganap na naitatag na mga kakayahan sa espiritu ay napakabihirang, ngunit lahat sila ay napakalakas, lalo na sa mga kakayahan sa espiritu na uri ng kontrol. Ang tinatawag na absolute establishment ay hindi ganap na unlimited, halimbawa, maaari din itong tawaging absolute establishment below the god level. Sa harap ng paninirang puri ng tunay na Diyos, ang ganap na bisa nito ay wala na. Kahit na ang antas ng enerhiya ni Lady ay umabot na sa antas ng Diyos, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay hindi umabot, at higit sa lahat, walang lugar para sa mga Diyos para saron siya. Kung walang paninirang puri ng Diyos, hindi ito Diyos. Kahit na ang tinatawag na true God level ng Demon Sovereign ay hindi pa rin tunay na Diyos. Sa makatuwid, kahit na ang Demon Sovereign, sa kasalukuyan ay walang paraan upang ganap na mabawi ang ganap na pagtatatag ng kakayahan ng espiritu, tanging ang epekto ng ganap na pagtatatag ng kakayahan ng espiritu sa kanya ay bahagyang mas malala. Sa makatuwid, sa labanang ito, sina Tang Wulan at Guyana ang tiyak na susi, kaya bakit si Xu Xiaoyan, na siyang unang pinakamalakas na manlalaro sa ilalim ng mabituing kalangitan, ay hindi ang pangunahing prioridad. Sa kritikal na sandali na ito, kasabay ng maliwanag na starry sky field, ang feedback ng Starlight na ito ay may mahalagang papel. Sa pamamagitan ng mga tanikala ng mga bituin na konektado sa isa't isa, matagal nang ipinarating ni Xu Xiaoyan ang dapat niyang gawin kay Tang Wulan. Sa makatuwid, nang sabay na umatake ang Demon Emperor at Lai Emperor. Walang pakialam si Tang Wulan kay Emperor Lai. Sa halip, ibinalik niya ang kanyang ulo at itinulak ang kanyang mga kasama upang baligtarin ang kanilang porma sayon, pinaharap siyang muli sa kulay lila at gininto ang liwanag na alon. Ang Golden Dragon Spear ay umikot sa hangin, at ang makikita mo ay nang ang purple at golden light wave ay tumama sa katawan ni Tang Wulan, bigla itong bumuhos sa lahat ng direksyon, itinulak ang kanilang mga katawan pabalik, ngunit hindi talaga sila makakaagnas. Gayunpaman, ang all-out crosscut ni Emperor Lai ay nahulog sa Demon Emperor na may walang katulad na katumpakan. Parang nagsanib puwersa sina Emperor Lai at Tang Wulan, isang depensa at isang atake. Ang Demon Emperor ay nahuli, at naputol ng tuwid ng halberd. Isang sigaw ang narinig mula sa bibig ng Demon Emperor. Sa sandali ng paghiwa, ang kanyang katawan ay tila naging malambot sa kabuuan, at ang lilang gintong liwanag ng malaking canopy ay tumalsik mula sa kanyang katawan at tumalbog ang Lai Emperor palayo. Gayunpaman, nabunutin pa rin siya ng mahabang butas sa kanyang baywang, at bumulwak ang purple-golden na dugo. Kahit na higit sa isang kapat ng kanyang balingkinitang baywang ay nahiwa, na halatang hindi isang maliit na pinsala. Bagamat gumaling kaagad ang sugat sa napakabilis na bilis. Ngunit ang pag-atake ng demonyong emperador ay naputol din sa isang iglap. Paanong pabayaan ni Tang Wulan at ng iba pa ang napakagandang pagkakataon, muling lumitaw ang Silver Light, at nag-teleport ang grupo. Sa pagkakataong ito, ang mga paghahanda ni Tang Wulan ay mas ganap na nakahanda. Sinamantala ang pagkawala ni Emperor Lai, ang Demon Emperor ay nagdusa ng pagkakataon. Nang muli nilang inilipat ang kanilang mga katawan, bigla silang sumulpat sa harap ng dalawang hari sa kailaliman. Bumaba ang mga matengkad na bituin, dahilan upang ang dalawang hari sa kailaliman ay biglang nahulog sa kaguluhan, at pagkatapos ay sumabog ang walang katapusang pagsipsip. Ipinagbabawal na 10,000 batas, lumabag ang Dragon Emperor. Ang kinaladkad na katawan ay nagyelo sa isang iglap, at ang ginto at pilak na mga sibat ay sabay na tumusok palabas. Tinapos ang buhay ng dalawang hari sa kailaliman, habang nilalamon ang kanilang enerhiya sa kailaliman para sa kanilang sariling paggamit. Ang lahat ng ito ay nangyari sa pagitan ng Electric Light Flint, sa proseso ng dalawang magkasunod na banggaan. Nasugatan ang Demon King, at nahulog ang 3 hari sa kailaliman. Kapag ang kalaban ay may dalawang mahusay na powerhouse sa antas ng Diyos, ang 9 na tao ni Tang Wulan ay masasabing may napakatalino na record. Gayunpaman, ang mukha ni Tang Wulan ay sobrang solemn na sa oras na ito. Hindi dahil sa malakas na lakas ng Demon Emperor, kundi dahil kay Emperor Lai. Nang makitang ang mahabang halberd ni Emperor Lai ay maaaring maging sanhi ng malaking pinsala sa Demon Emperor, paano niya hindi mabigla si Tang Wulan? Ang Demon Sovereign ay nasa antas ng isang tunay na Diyos. Maging ito ay katawan, enerhiya, o mental na kapangyarihan, siya ay tunay na naabot ang antas ng Diyos, at ang pagkakaiba lamang ay walang lugar para sa mga Diyos para saron siya.
Sa ganitong sitwasyon, ang kanyang pisikal na lakas ay hindi magiging mas mababa sa kanya at sa walang kapintasang gininto ang katawan ni Aerong. Gayunpaman, sa harap ng halberd ng Lai Emperor na iyon, tila walang nagtatanggol na pag-iral, kaya't ang kanyang katawan ay malubhang nasugatan nang siya ay pinutol ng harapan. Sa madaling salita, ang kapangyarihan ng pag-atake ng halberd ni Emperor Lai ay may kakayahang patayin ang mga Diyos. Kahit na ito ay sa Demon Emperor, paano kung ito ay sa kanyang sarili at sa iba pa? Hindi ito napigilan ng katawan ng Demon Emperor, at hindi rin ito napigilan ng 4-character battle armor. Anong uri ng pag-iral ito? Naramdaman niya ito, at natural na naramdaman ito ni Guyana. Demon Emperor lang, medyo confident pa rin sila, pero hindi nila inaasahan na magkakaroon ng ganoon kalakas na tao sa Abyss Plane. Mula sa pananaw ng purong kapangyarihan sa pag-atake, ang lakas ng pag-atake ng santukan ni Emperor Lai sa isang maliit na hanay ay malamang na mas mataas kaysa sa Demon Emperor. Talagang tumingin si Tang Wulan sa halberd sa kamay ni Emperor Lai sa oras na ito. Sa mas malapit na pagsisiyasat, malalaman natin na ang kabuuang hitsura ng halberd sa kamay ni Lai ay iba sa Sigod Trident ni Tang Wulan. Ito ay katulad ng isang baras ng pagguhit ng tao. Ang hitsura ng halberd ay asul at lila, na may kakaibang mga texture, at ang bawat texture ay tila naglalaman ng isang kakaibang kinang. Manipis at siksik, parang kaliskis ng halberd. Hindi nito direktang pinalabas ang malakas na aura ng Sigod's Trident, ngunit ang panloob na kapangyarihan ay tila mas nakakatakot. Para itong isang natutulog na halimaw, handang pumili at kainin anumang oras. Ito ay hindi bababa sa isang artifact. Naghinala pa si Tang Wulan na maaaring isa pa rin itong super artifact. Noong nagsasagawa si Tang Wulan ng 9 Tests of the Sea God, minsang sinabi ni Tang San sa kanya ang ilang kaalaman tungkol sa mga eroplano, kabilang ang mga banal na kagamitan. Sinabi ni Tang San kay Tang Wulan na kabilang sa mga divine tool, ang mga super divine na tool at divine na tool ay umiral sa 2 antas. Ngunit ang kanilang bilang ay limitado sa parehong eroplano. Sa madaling salita, bilang karagdagan sa God Realm, gaano man kalakas ang eroplano, hindi bababa sa isang super artifact lamang ang maaaring ipanganak. Hindi na pwede. Kahit sa God Realm, hindi lahat ng God Realm ay may super artifacts. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng Daoluo God Realm ay dahil nagtataglay ito ng Sigod Trident at Azure Sword, 2 super divine na sandata sa Daoluo God Realm. Hindi sa walang mas mataas na antas ng God Realm, ngunit kahit si Tang San ay hindi pa ito nakita. Para sa ordinaryong mundo, ang mga super artifact ay halos imposibleng umiral. Kahit na ang artifact ay napakaliit. Dahil ang sobrang artifact ay dapat malampasan ang ordinaryong eroplano. Sa madaling salita, sa eroplanong ito, ang sinumang nagtataglay ng super artifact ay maaaring maging higit sa iba. Ito ay maaabala at pipigilan ng eroplano. Sa isang kahulugan, hindi papayagan ng eroplano na lumitaw ang mga bagay sa itaas nito. Noong ang Daoluo Continent ay may God Realm, ang tunay niyang level ay ang level ng God Realm, na kinokontrol ng God Realm. Matapos mawala ang God Realm, ang eroplano ay ganap na nagsasarili, pagkatapos ay ang Panginoon ng eroplano ang may kontrol sa mundo. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi makapagpakita ng paninirang puri ang eroplanong Daoluo Continent. Hayaan akong magtanong kung ang isang eroplano ay nasa itaas ng pangunahing antas ng eroplano, o kung ito ay katumbas nito. Kaya, sino ang magkokontrol sa eroplanong ito? Magkakaroon ng mga problema sa kontrol. Sa makatuwid, ito rin ang kaso sa antas ng mga super artifact. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Sigod Trident ay hindi kabilang sa Daoluo Mainland Plane, ngunit sa halip ay kabilang sa Daoluo God Realm. Sa makatuwid, ito ay isang napaka-espesyal na pag-iral sa kontinente ng Daoluo. Kung hindi sa pilitang iniwan ni Tang San ang Sigod Trident kay Tang Wulan, hindi niya ito maaangkin. At siya na kumokontrol sa Trident ng Sigod mismo ay mas mataas kaysa sa iba. Ang pinakadirektang benepisyo ay kapag si Tang Wulan ay tunay na nagil-inang sa isang tiyak na antas, sa tulong ng Sigod Trident, maaari siyang makapasok sa antas ng isang tunay na Diyos tulad ng Demon Emperor. Sa proteksyon ng Sigod Trident, walang paraan para sugpuin siya. Kaya lang, maikli pa ang kultibasyon niya ngayon kaya hindi pa niya ito magagawa. Isipin mo na lang, payagan kaya ng eroplano na umiral ang mga ganitong super artifact. Ngunit sa oras na ito, nang makita ni Tang Wulan na ang halberd ni Emperor Lai ay nasugatan ng Demon Emperor. Napagtanto niya kaagad na ang halberd na ito ay malamang na hindi lamang isang artifact, marahil ito ay isang super artifact. Maaaring ito lang ang nag-iisang super artifact na ipinanganak sa buong Abyss Plane. Isang napakabanal na sandata lamang ang maaaring magdala ng ganoong antas ng pinsala sa Demon Sovereign ng napakadali. Super artifact ba ang halberd sa kamay ni Lady? Ang sagot ay oo. Ito ay hindi lamang isang napakabanal na sandata, ito ay dating sandata ng Kalaliman Sage. Ang Abyss Sage ay inapi ng eroplano, at hindi talaga makababa sa Daoluo Mainland Plane. Gayunpaman, ipinahiram niya ang napaka-divine tool na ito ng Abyss Plane kay Emperor Lai para magamit.
Tanging ang Lai Emperor na may antas ng enerhiya sa antas ng Diyos ang halos hindi makakagamit ng napaka-divine tool na ito para gamitin ang kapangyarihan nito. Ang Super Divine Tool na ito ay may pangalan ng Tremor of the Abyss, hanggat ang pangalan na ito ay nabanggit sa eroplano ng Abyss, sapat na upang gumawa ng anumang Abyss Lord manginig. Tinatawag na Heavenly Sage Rift Abyss. Ang Abyss Sage mismo ay miyembro din ng Abyss Creatures. Ito ay dahil sa sobrang artifact na ito na pinalaki mula sa buong eroplano na nagawa niyang talunin ang iba pang mga Abyss Lords at sa wakas ay naabot ang tuktok. Makikita mula rito na ang Abyssal Plane, sa isang tiyak na lawak, ay umiiral pa rin sa mas mataas na antas kaysa sa Daoluo Continent Plane. Ito ay hindi kasing ganda ng tunay na pag-iral ng kontinente ng Daoluo. Ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa Heavenly Sage Rift Abyss ay nasa sarili nitong mga katangian. Ang mga katangian nito ay napakasimple, pinangalanan ng prinsipe ng Kalaliman, ang Kalaliman. Ang mga katangian ng isang super artifact na ipinangalan sa buong eroplano. Ang kailaliman ay talagang natagos. Anuman ang paggamit ng anumang kakayahan sa pagtatanggol o kagamitan sa pagtatanggol. Kahit na ang protective armor ng isang super artifact nahaharap sa mga abyssal na katangian ng Heavenly Sage Rift Abyss, ito ay magiging walang silbi. Ang tampok na ito ay hindi magagapi, ngunit binabaliwala ang pagtatanggol. Sa kanyang malakas na penetrating power, ang anumang depensa ay walang kahulugan sa harap nito. Ito ang pinaka-nakakatakot na bahagi nito. At ang Heavenly Sacred Rift Abyss ay may isang katangian lamang na ito, at ang hindi pagpansin sa pagtatanggol sa katangiang ito ng kailaliman ay nagbigay daan din dito na magkaroon ng ilang mga limitasyon sa parehong oras. Hindi ito maaaring gumamit ng anumang malayuang pag-atake. Kapag ginagamit ang Heavenly Sacred Rift Abyss, maaari lamang itong maging malapit na labanan, at ang lilang liwanag na inilabas ng halberd ay halos 3 talampakan lamang. Kahit na ang Heavenly Sacred Rift Abyss ay may haba na 2 talampakan, ang saklaw na lugar ay hindi maliit, hindi ito maihahambing sa isang pangmatagalang pag-atake. Gayunpaman, kumpara sa tampok na abyssal nito na hindi pinapansin ang depensa, ang sakit na ito ay wala. Isa itong napakadalisay na super divine na sandata, hindi gaanong komprehensibo kaysa sa Sigod Trident, ngunit huwag matamaan ito. Ang Heavenly Sacred Rift na hindi direktang matamaan ang kalaban ay walang epekto, ngunit kapag tumama ito ay magpapanginig sa anumang pag-iral, kasama na ang paninirang puri ng Diyos. Ang kamangmangan nito sa pagtatanggol ay hindi mas mababa sa antas ng Diyos, ngunit ang lahat ng pag-iral. Oo, sobrang artifact. Isang God-level powerhouse na may hawak na super artifact, may isip kung gaano kakilakilabot ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Matapos itong matuklasan ni Tang Wulan, hindi siya nag-atubili na bawiin ang Golden Dragon Spear, at ang Sigod Trident ay buong tapang na nagsimula. Ang super artifact lang ang makakalaban sa super artifact sa totoong kahulugan. Sa paglitaw ng Sigod Trident, na parang ang tunog ng tsunami ay lumitaw sa paligid ng katawan ni Tang Wulan, nagbago rin ang kanyang hininga. Maging si Jinlong Yeo ay binigyan ng kakaibang halo. Ang kanyang mga mata ay naging asul-ginto, nagliliwanag. Si Tang Wulan, na nasa tuktok na ng antas ng Mala-Diyos, nang hawakan niya ang trident ng Sigod, ang kanyang kabuuang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas, at siya ay walang katapusan na malapit sa kaharian ng tunay na Diyos. Pinutol ni Emperor Lai ang Demon Emperor ngunit tila walang tugon. Itinaas niya ang kanyang kamay sa Heavenly Sacred Rift Abyss at itinutok ito sa hangin. Biglang lumitaw sa hangin ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng inis. Isang octagonal halo ang biglang bumangon sa kalangitan at binalot si Tang Wulan at ang iba pa. Sa paglitaw ng halo, ang katawan ni Emperor Lai ay biglang natunaw, ganap na nawala sa octagonal halo. Ang octagonal halo na ito ay ipinakita bilang isang nakasisilaw na asul-lilang, at ang liwanag na pattern na lumilitaw dito ay tila naglalaman ng dakilang katotohanan. Kahit na mabilis na ginamit ni Shu Xiaoyan ang Starlight Feedback, talagang nabigo ito. Sa si Tang Wulan bilang pinuno, ang 9 na tao ay malinaw na naramdaman na ang kanilang buong katawan ay tumitigil. Hindi pa sila nababalot ng octagonal halo, pero lahat sila ay parang nakakulong, at halatang matamlay ang kanilang mga katawan. Kahit na ang space teleport ni Guyana ay hindi mailabas. Parang nakakulong ang lahat ng espasyo. Hindi maganda. Si Tang Wulan ay gumawa ng mapagpasyang desisyon, backhanded gamit ang kanyang kanang kamay, at hampas sa palad ni Guyana sabay taas sa likod niya. Isang malaking tulak ang ipinasa mula sa kanyang kamay kay Guyana. Itinulak ng malaking tulak si Guyana sa mga braso ni Yuan Yahui sa likod niya, pagkatapos ay bumangga pa atras, at 8 tao ang lumipad palabas ng sabay-sabay. Ang sandali bago ang octagonal halo ay natakpan at nahulog, ito ay tuluyang nakaalis sa kanyang hanay. Tanging si Tang Wulan lang ang nakabalot dito. Boom! Nang bumagsak ang halo, naramdaman ni Tang Wulan na parang nawalan siya ng malay sa isang iglap, ang kanyang buong katawan ay nanginginig, at ang kanyang katawan ay tumataas ng hindi mapigilan. Ang kakilakilabot na pakiramdam ng pagkabilanggo ay hindi bababa sa higit sa doble. Nahirapan siyang magtaas pa ng kamay. Si Emperor Lai ay lumabas kaagad pagkatapos mahulog ang halo, tumangay sa kanyang mga kamay, na tinakpan ang buong loob ng halo. Si Tang Wulan ay natural na hindi maiiwasan.
Halos hindi niya makontrol at may angat ang Sigod Trident para protektahan siya. Dang! Isang malaking dagandong ang tumunog. Ngunit ang kakaiba ay hindi natama ng halberd ng kalaban si Tang Wulan. Malaking sakit ang kumalat sa buong katawan. Malinaw, hindi siya direktang tinamaan, ngunit dinala sa isang punto ng lilang liwanag sa Heavenly Sage Rift. Ngunit naramdaman niya na ang kanyang katawan ay malapit ng maghiwa-hiwalay, at mayroong pangkalahatang sakit. Buti na lang, kahit pinagtatabuyan niya ang mga partners, nandoon pa rin ang koneksyon ng Star Chain. Lahat ay nakaramdam ng kirot sa kanilang katawan. Isang malaking butas ang kinuha sa baywang. Napakalaking lakas ng pag-atake. Ngunit sa sandaling ito, nawala ang octagonal halo, at nabawi ni Tang Wulan ang kanyang kakayahang kumilos. Ngunit ang halberd ni Emperor Lai ay muling natangay, at sa sobrang lapit, imposibleng makaiwas siya. Matigas ang mga mata ni Tang Wulan, alam niya na ang pinakatamang lugar para sa kanya ay ang palayain ng Sigod Trident sa unang pagkakataon. Matapos palitan ang Golden Dragon Spear, natatakot ako na baka nasugatan ako ng husto. Ang Trident ni Poseidon ay naging bilog ng halo. Sa oras na ito, hindi na siya nang ahas na itago ang kanyang mga personal na sikreto. Sa mga mata ni Tang Wulan, ang asul na gininto ang liwanag ay agad na sumabog, tulad ng hindi niya maiwasan ang Heavenly Sacred Rift ng kalaban. Dahil masyadong malapit ang distansya, hindi na iwasan ni Lai Emperor ang impact ng kanyang Purple Magic Pupil. Ang Purple Magic Pupil Light na naging asul na ginto ay ang pinakadalisay na epekto sa pag-iisip, at ang espiritual na antas ng Divine Origin Realm ay biglang tumama. Ang Heavenly Sage Rifted Abyss na naputol sa mga kamay ni Emperor Ling Lai ay apektado pa rin pagkatapos ng lahat. Ang unang halo ng Poseidon Trident ay nakapalibot sa Heavenly Sacred Rift, at ang dalawang super artifact ay nagbanggaan at nag-boss sa parehong oras. Sumandal si Tang Wulan. Sa wakas, sa tulong ng Sigod's Trident at ng kanyang sariling pag-iwas, tuluyan niyang naiwasan ang lilang liwanag. Kung hindi, kahit siya mismo ay hindi mahuhulaan ang kahihinatnan ng pagpugot ng ulo. Masyadong nakakatakot. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis, ang lahat ay kakilakilabot. Magdahan-dahan, o wala kang super artifact. Huwag mo nang putulin, iisa lang ang resulta, kamatayan. Gaano man kalakas ang kakayahan ni Tang Wulan sa pagpapagaling sa sarili, magiging mahirap ding mabuhay kung ang kanyang katawan ay nabalian ng husto. Gayunpaman, sa susunod na sandali nang mabuksan ang Heavenly Sage Rifted Abyss, ang mga pakinabang at disadvantages ay nabaligtad. Ang kakaibang kaalaman ni Poseidon, nakakabagabag na problema. Sa proseso ng pakikipag-usap sa kanyang ama sa 9 Tests of the Sea God, ginamit at hinarap ni Tang Wulan ang karamihan, ang ganitong uri ng mahiwagang kasanayan. Kahit hanggang sa huli ay hindi pa rin siya nakakawala sa kawalan ng katiyakan ng kanyang ama. Ito ay naiisip na ang epekto ng mahiwagang kasanayang ito ay napakalaki. Ang mga bilog ng gintong halos sa kaliwa at kanan ay patuloy na bumubuhos, na tinali ng mahigpit si Lai Di. Nang magdulot ng sakit ang matinding pagkabigla ni Emperor Lai, gusto niyang iwagayway muli ang kanyang Heavenly Sage Rift, ngunit nalaman na niya na hindi makagalaw ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang boses ni Tang Wulan ay umalangaw-ngaw sa tainga ni Guyana, Tangle the Demon Emperor. Pumutok ang Silver Light, at biglang namukadkad ang Silver Dragon Spear sa kamay ni Guyana. Niyugyug niya ang kanyang katawan at agad na naging isang malaking Silver Dragon. Ang dragon ay hindi hihigit sa 30 metro ang haba, ngunit sa sandaling ito ay lumitaw, ang buong kalangitan ay biglang nanlumo. Ang mas nakakatakot ay nasa kalagitnaan ng hangin, ang madilim na gabi na orihinal na ginawa ng maliwanag na mabituing kalangitan ay hindi inaasahang bumalik sa liwanag ng araw. Nasa proseso pa lamang ng pagbawi ay biglang lumitaw sa kalangitan ng makukulay na ulap ng liwanag. Umalangaw-ngaw ang malalalim na kulog. Nagtama ang kidlat sa mga ulap, na parang anumang oras ay maaaring mahulog. Ang Silver Dragon ay hindi masyadong malaki, ang bawat sukat ay ipinakita sa isang bilog na hugis, ngunit kapag ito ay lumitaw, ang aura ni Guyana ay biglang tumaas. Halos sa isang iglap, na-promote siya sa isang pag-iral na hindi mas mababa sa Demon Emperor. Bamuka ang bibig ng dragon, at lumabas ang isang makinang napilak na hininga, dumura sa Demon King na ang sugat ay hindi pa ganap na gumaling. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ng Demon Sovereign na ang aura ng kabilang partido ay umabot sa isang nakakatakot na sitwasyon na hindi mas mababa sa kanya, at kahit na higit sa kanya. Nang bumuhos ang hininga na iyon patungo sa kanya, malinaw na nararamdaman niya ito sa espiritual na antas ng Divine Origin Realm, na parabang ang buong kalangitan ay nasa proseso ng pagkawatak-watek. Saan man dumaan ang hininga, lahat ng elemento ay nabasag at nahuhubad. How dare she be hit head-on by such breath? Bigla siyang naging isang pagsabog ng lilagintong liwanag, tumakas sa malayo. Ngunit ang Silver Assault ay humahabol na parang cruise missile na nakalock sa target. At nang ibinuga ni Guyana ang hiningang ito, ang makulay na ulap na lumitaw sa kalangitan ay gumawa ng isang marahas na dagandong, at isang makulay na kulog ay agad na bumagsak, iyon ay, sa sandaling ito ay bumagsak sa pilak na dragon na binago ni Guyana. Kaagad bago ito bumagsak, nagkusa si Guyana na i-disconnecta ang mga Star Chain kasama ang Shrek 6 Monsters at si Majin Chi.
Sa susunod na sandali, siya ay nahulog mula sa langit sa ilalim ng ilaw ng kuryente, nahulog pababa. Ito ay. Ang eksenang ito ay sobrang hindi kapanipaniwala sa mata ng lahat ng manunood. Sa labanan ng Soul Master World, nagkaroon na ba ng ganitong sitwasyon? Ang makulay na ulap, sa mga taong naruroon, natatakot ako na si Tang Wulan lang ang talagang nakakita nito. Gayunpaman, nang makita niya ang makulay na ulap na ito ay ang elemental na kulog na kapigatian na maaari lamang lumitaw kapag nakumpleto niya ang kalangitan sa pag-forging sa peak state. At ang makulay na kulog na sumabog kay Guyan kanina ay 10 beses na mas malakas kaysa noong natapos niya ang pinakamahirap na day forge. Ang elemental thunder catastrophe na iyon ay nagtataglay lamang ng aura ng pagsira sa langit at lupa. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi mabigyang pansin ni Tang Wulan ang sitwasyon ni Guyana. Hindi niya hahayaang mawala ng saysay ang mga pagsisikap ni Guyana. Ang mga mata ay biglang naging malalim, parang walang katapusang mabituing langit. Matapos ang makulay na ulap ng kulog sa kalangitan ay pumutok sa kulog, nawala ang pilak na dragon na katawan ni Guyana, nanimbalik ang kanyang anyo bilang tao, at nawala din ang aura ng dating antas ng Diyos at nawala. Gayunpaman, sa proseso pa lamang ng pagkawala nito, nang mawala pa lamang ito sa kalahati, biglang tumigas ang makulay na kulog, at hindi na ito kalahating gumagalaw at tumigas. Hindi lang iyon, lahat sa langit, maging ang Abyss King o ang Shrek 6 monsters at iba pa. Ang lahat ay nagyelo sa isang iglap. Ang malalakas na lalaki sa magkabilang panig na nanood ng labanan ay tila nakakita ng isang hindi maipaliwanag na kamatayan, na nagmula sa pagkakakulong ng langit. At sa sandaling ito, isang malakas na awit ng dragon ang umalingaw sa bawat sulok ng buong dulong hilaga. Ang malaking gintong dragon ay isinilang mula sa langit, naglalakad sa nakakulong na kalangitan. Ang ginintoang dragon ay lumiit habang ito ay naglalakbay, at sa wakas ay naging anyo ng katawan ni Tang Wulan, gamit ang Sigod Trident bilang matalas nitong gilid, na dumaan sa Lai Emperor. Ang walang katapusang dagandong ng dragon ay tumunog mula sa lahat ng direksyon sa sandaling ito, tulad ng isang grupo ng mga dragon na sumisigaw. Sa gininto ang figurang dumaraan, napuno ng kalunos-lunos na hininga ang bawat sulok tulad ng katapusan ng mundo. Ang ika-6 na anyo ng emperador ng dragon na ipinagbabawal na batas, ipinagbabawal ang kalangitan, ang emperador ng dragon ay bumagsak. Sa ilalim ng kontrol ng hindi tiyak na bagyo, hindi ito magawa ni Emperor Lai kahit na gusto niyang umiwas. Kapag ginamit ni Tang Wulan ang hindi tiyak na bagyo, dapat siyang magpasya na lutasin muna niya ang kalaliman na Emperor-level powerhouse sa lahat ng mga gastos. Mula sa punto ng view ng mapanirang kapangyarihan nito lamang, ang mapanirang kapangyarihan na dala ng Heavenly Sacred Rift sa kanyang kamay ay mas malakas pa kaysa sa Demon King. Walang makagalaw si Emperor Lai sa oras na ito. Nang tumama ang gintong figure sa kanyang harapan, ang naramdaman niya ay isang patay na katahimikan. Sa kanyang espiritual na mundo, ang lumitaw ay isang dragon na may 9 na kulay na kaliski sa kabuuan nito. Sa ilalim ng pagkubkob ng maraming tao, sa wakas ay nagbigay ito ng isang larawan ng hindi gustong dagandong. Nagluluksa si Wanlong. Ang mabigat na kalungkutan ay kumalat sa bawat sulok ng kanyang espiritual na mundo. At ito ay ang walang katapusang kalungkutan na natunaw sa ginintoang figure, puro sa isang punto at dumaan. Umiyak sa langit. Ito ang malungkot na pagkakaisa na naramdaman ni Tang Wulan nang ilibing niya si Qianlong sa sementeryo ng dragon sa loob ng 3 taon. Bawat buto ng dragon, bawat kaluluwa ng dragon ay puno ng kalungkutan na ito. At ang lahat ng mga emosyong ito ay nagpapalitaw at nagpapakilos ng enerhiya sa kaibuturan ng kanyang kadugo. Ito ay ang pagbabago na ginawa sa kanya sublimate. Katulad ni Guyana na pansamantalang itinaas ang sarili sa antas ng Diyos, nang makulong ang kalangitan, umasa din si Tang Wulan sa pagtaas ng trident ng Sigod upang pansamantalang maabot ang antas ng Diyos. Si Fang ay nagkaroon ng sandaling ito ng pagtawid. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang pansamantalang promosyon at Youth Ian Daoluo ay nakasalalay sa kanilang sariling makapangyarihang bloodline at background. Ang pag-atake na ipinagpalit ni Youth Ian Daoluo para sa kanyang buhay ay tiyak na kinaiinggitan ng langit, ngunit nagbayad din siya ng malaking halaga. Kaya't ang pagnanakaw ng kulog ay walang oras na dumating sa hinaharap. Ang pag-promote ng demonyong emperador ay nasa loob ng Abyss Channel at nakanlungan ng Abyss Plane. At ang pansamantalang promosyon ni Guyana sa wakas ay umakit sa Elemental Thunder Tribulation, at si Tang Wulan, na may kanlungan ng Sigod Trident, ay pinagbawalan mula sa langit, hindi lamang ang kaaway, kundi pati na rin ang langit. Hayaang hindi dumating ang pagnanakaw ng kulog. Ang katawan ni Emperor Lai ay stagnant, napaka-stagnant sa hangin. Habang unti-unting nawawala ang halo sa kanyang katawan, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang kanyang katawan. Ang baluti sa kanyang katawan ay nabasag at bumagsak ng pira-piraso. Mabilis ding namamatay ang sariling hininga. Tanging ang Heavenly Sacred Cracked Abyss lang ang bumaba mula sa langit at naging asul-purple na bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito ay lumapag, ang direksyon ng buong Abyss Channel ay umungal ng marahas. 10 emperador ng kalaliman, Lai Di, mamatay. At sa sandaling ito, sa di kalayuan, nagkaroon ng isa pang dagandong, at ang pilak na liwanag ay maliwanag,
sumasabog sa hangin, na parang isang malaking silver dragon na liwanag at anino ang lumitaw sa hangin. At ang liwanag at anino na ito ay nakaunat ng ilang milya. Sa gitna ng pilak na liwanag at anino, ang lilang gintong liwanag ay nagkalat at nagtipon, sumisigaw ng paulit-ulit. Si Tang Wulan ay naging isang bola ng gininto ang liwanag at nahulog sa lupa, sumabog ang isang malaking malalim na butas na may diameter na higit sa 100 metro. Ang buong katawan ay gintong liwanag, ngunit ang hininga ay patuloy na bumabagsak. Ang hindi tiyak na bagyo kasama ang ika-6 na anyo ng Dragon Emperor's Forbidden Law sa antas ng Diyos ay talagang nagdulot sa kanya ng malaking pagkonsumo. Mas madaling sabihin kaysa gawin para linlangan ang langit. Kahit na ang suporta ng Sigurd Trident, ang kanyang pinanggalingan ay medyo nayanig. Ngunit hindi niya pinansin ang kanyang sitwasyon at agad na naramdaman ang pamilyar na hininga. Sa kabutihang palad, kahit na ang hininga na iyon ay hamina ng husto, ito ay umiiral pa rin. Sa ikatlong round ng pagtaya, kasama si Lady, siyam ang pumunta sa ika-4. At ang kalangitan ay ganap na naging restricted area pagkatapos ng nakaraang banggaan sa antas ng Diyos, at kung ito man ay ang Shrek 6 monsters, si Majin Shi, o ang natitirang abyssal powerhouses ng kalaban, maaari lamang silang mahulog pabalik sa lupa. Talagang medyo masama ang sitwasyon ni Guyana. Sa oras na ito, binasag din niya ang isang malalim na butas sa lupa, at halatang may napakalakas na elemental na bagyo sa paligid ng kanyang katawan. Walang makakalapit. Isang malaking bahagi ng Scorched Black ang lumitaw sa 4-character battle armor ng Silver Dragon at Wulan. Ang mukha ni Qiao ay mapotla, at may bahagyang dugong damanak sa mga sulok ng kanyang bibig. Napakalakas talaga ng Elemental Thunder Catastrophe kanina lang. Wala ring espesyal na espiritu si Guyana tulad ng Thundering Yan Prison Vine, kaya malulutas lamang niya ang sakuna ng kulog sa pamamagitan ng pag-asa sa sarili niyang kapangyarihan. Hindi madaling makayanan. Ngunit ang lahat ng ito ay malinaw na sulit. Ang Lai Emperor, na isang malaking banta sa kanila, ay sa wakas ay pinatay ni Tang Wulan. Nangyari ang lahat sa napakaikling panahon, kahit sa ilalim ng tingin ng mga manunood. Si Emperor Lai ay hindi nagpakita ng labis na lakas, at pinutol ni Tang Wulan. Tanging isang malakas na tao lamang na ang cultivation base ay umabot sa antas ng title Daoluo ang malabong na makaramdam kung gaano kaunos-lunos at kagulat-gulat ang nakaraang labanan. Ito ang tunay na paligsahan sa antas ng Diyos. Si Yu Guanzi, ang magic pen na si Daoluo na nasa malayo sa combat headquarters ng coalition forces, ay nakakuyong ang kanyang mga kamay sa mga kamao sa oras na ito. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit may kumpiyansa na sinabi ni Tang Wulan. Sino ang mag-aakala na ang kontemporaryong Sigurd Pavilion Master ng Shrek Academy na ito at ang bagong Tower Master ng Spirit Passing Pagoda ay magkakaroon ng kapangyarihan na pansamantalang ma-promote sa antas ng Diyos. Malaki rin ang binayaran ni Guyana para dito, at tila hindi masyadong naapektuhan si Tang Wulan. Ang mundong ito ay talagang pag-aari ng bagong henerasyon. Ilang taon na ba ang lumipas nang walang sinumang tao ang nakakalusot sa ganoong antas? Maaari silang puwersahang mag-upgrade, at hindi nila kailangang bayaran ang presyo tulad ng Yutian Daoluo. Nangangahulugan ito na kung mayroong isang Diyos na kaharian, sila ay may kakayahang maging mga Diyos na paninirang puri. Ang Devil Emperor, pagkatapos ng lahat, ay hindi na napakahirap. Ang haring ito ng ginto at pilak ang tunay na pag-asa ng sangkatauhan. Binubuo nila ang isang alamat ng Dragon King sa kasaysayan ng Daoluo Continent. Sa sandaling ito, sa di kalayuan, biglang yumanig sa kalangitan ang lilang gintong liwanag. Kung ikukumpara sa dati, mas nakakabaliw ang Purple Golden Breath. Sa malalim na hukay, si Tang Wulan ay tumayo ng tuwid at bumangon sa hangin. Kinapa ang mga pakpak sa likod niya, muli siyang bumangon sa hangin. Kaagad pagkatapos, habang siya ay lumipad, isang pilak na ilaw at anino ang tumataas din, na sumalubong sa kanya sa hangin. Ang Shrek 6 monsters ay hindi lumilipad sa hangin, gayon din ang Abyss King sa kabilang panig. Alam ng lahat na ang labanang ito ay umabot na sa huling sandali, at ang huling labanang ito ay kabilang sa 3 pag-iral sa himpapawid. Ang antas na nasa kanila ay hindi na isang bagay na maaaring salihan ng ibang tao. Ang huling labanan ay narito na. Medyo magulo rin ang buhok ng Demon Sovereign, pero ang sugat sa bewang niya ay tuluyan ng gumaling. Ang katawan ng tunay na antas ng Diyos, hindi bababa sa mga tuntunin ng pagkukumpuni, ay higit na lumampas sa normal na tao. Ang mga mata ng Demon King ay kumikislap, sa hindi inaasahang pagkakataon, naabot mo ang antas na ito. Kailan ba talaga nagkaroon ng paninirang puri sa Diyos ang Spirit Spreading Pagoda? Kung hindi ako nagkamali, naabot mo na ang antas ng Diyos. Tama. Ito ay nasa ilalim lamang ng presyon ng eroplano, hindi magagamit ang kapangyarihan ng antas ng Diyos ng isang tao. Sinabi niya ito kay Guyana, ngunit hindi siya pinansin ni Guyana, tinitigan lamang siya ng mahinahon. Ang Demon Sovereign ay bumaling kay Tang Wulan, talagang mahal ni Tang San ang kanyang anak, at ang Sigurd Trident ay maaari ring gawin kang pansamantalang maabot ang antas ng Diyos, at maaari ka pang linlangan. Ngunit, sa tingin mo ba ay matatalo ako nito? Mahinang sinabi ni Tang Wulan, saan nagmumula ang tiwala ng Demon King?
Napangiti ang Demon Sovereign at mahinang nagsabi, "You should ask your little girlfriend." Ano ang pinagkaiba ng totoong God level at ang pansamantalang naabot na God level? At saka, gusto ko ring itanong, ilang level ng Diyos ang kaya mo pang maabot? Mga panahon. Kahit na kaya mong labanan ako at mawala pareho, magiging Diyos pa rin ako. Hindi mo ako mapapatay, pagkatapos ng hanggang 3 rounds, hindi mo pa rin ako masisira. Dugong ilog at patayin ng mga Diyos, hindi para linlanggan ng langit, kundi ang tunay na laban sa langit sa mundong ito. Hindi sapat ang kapangyarihan ng eroplano para sugpuin ako, kung gayon, sa mundong ito, tanging ako ang tunay na Diyos. Nagkatinginan sina Tanghulan at Guyana at sinabi sa Demon Sovereign, kung gayon, tapusin na natin ang digmaang ito. Oras na para matapos. Habang nagsasalita, iniunat ni Tanghulan ang kanyang kaliwang kamay kay Guyana, at ibinaling ni Guyana ang kanyang ulo para tingnan siya. Ang Silver Dragon Spear ay iniabot sa kanyang kanang kamay, at ang kanyang kaliwang kamay ay hinawakan ni Tanghulan. Magkaharap ang mga mata, malinaw ang lahat. Sa susunod na sandali, ang ginto at pilak sa kanilang mga katawan ay sumabog sa isang iglap. Sa di kalayuan, ang walang awa na si Daoluo at ang passionate na si Daoluo na nanunood ng labanan ay sabay na nagbago ng kulay. Hindi pwede si Wulan. Sabik na sigaw ng walang awa na si Daoluo. Gayunpaman, ang kanyang tawag ay isang hakbang na huli na. Sa sandaling nakipagkamay sina Tanghulan at Guyana, ang ginto at pilak na kulay sa kanilang mga katawan ay tumaas ng labis. Sa likod ni Tanghulan, isang malaking gintong dragon na multo ang lumitaw, na pumailang lang paitaas. Tinatakpan ng hugis brilyante na gintong kaliskis ng dragon, na may pares ng mga mata ng dugo, si Gupan ay nagliliwanag. Ang napakalakas na aura ay puno ng pamimilit ng mga nakatataas. Maging ang demonyong emperador na naging Diyos ay bahagyang naapektuhan ng mainit na dugo at hindi namamalayan na sumimangot. Sa likod ni Guyana, mayroong isang silver dragon na bumangon. Ang mga bilog na kaliskis ay mukhang ilang tao, at ang matangkad na pilak na on ay bumaril. Sa ilalim ng mga kaliskis na pilak, ang mga mata ng purple na dragon ay puno ng matalinong ningning. Ang Golden Dragon King na kumakatawan sa lakas, kabaliwan at negatibong emosyon. Ang Silver Dragon King na kumakatawan sa karunungan, kontrol at positibong emosyon. Sabay-sabay silang pumailan lang, umiikot sa isa't isa, ang kanilang mga pakpak ay pumapalpak at nagpupuno sa isa't isa. At tulad ng pag-ikot nila sa isa't isa, naghalo ang dalawang kulay ng ginto at pilak, at nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang pagbabago. Pulang kahel, dilaw, berde, asul, lila, puti at itim, siyam na kulay ng kinang ang lumabas, nakapalibot sa dalawang higanteng dragon, at nakapaligid din kina Tanghulan at Guyana. I-set off ang kanilang figure, na ginagawa silang puno ng kakaibang texture. Huli na. Hinawakan ni Zhang Xin si Cao Dezi, na gustong magmadaling lumabas, na may tame time na ekspresyon. Nagkatinginan ang dalawa, at pareho nilang nakita ang malalim na pag-aalala sa mga mata ng isa't isa. Bilang karagdagan sa kanila, ang maraming malalakas na tao na naruroon ay nagpakita ng pagkagulat, at karamihan sa kanila ay nagsasaya. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit sinabi ni Tanghulan ng may kumpiyansa. Sino ang mag-aakala na ang Master of the Sea God Pavilion at ang Master of Tangsek ng Contemporary Shrek Academy ay magkakaroon ng martial soul fusion skills kasama ang Master of the Spirit Spreading Tower? Tama, nang magsanib ang dalawang dakilang martial spirit sa isa't isa, ano ang pagbabagong nadulot noong hindi sila martial spirit fusion skills? Ang martial soul fusion skills ng dalawang nangungunang ultimate Daoluo. Ano kaya ang magiging hitsura nito? Sa wakas ay nagbago ang mukha ng Demon Sovereign, ang dati niyang kumpiyansa sa sarili ay nauwi sa pagkabalisa, at halatang hindi niya inaasahan na magaganap ang gayong pagbabago. Ang pagpatay ni Guyana sa lingdi ay naging maingat sa kanya noon, ngunit naniniwala siya na siya ay nasa kaharian ng isang tunay na Diyos, na hindi katulad ng lingdi. Ngunit iba ang kasalukuyang sitwasyon. Halos natitiyak niya na ang mga kasanayan sa pagsasanib ng espiritu ng dalawang lalaking ito ay ganap na umiral laban sa langit, kaya tiyak na gagawin nila silang pansamantalang maabot ang antas ng Diyos. Hindi sila maaaring payagang kumpletuhin ang mga kasanayan sa pagsasanib ng martial arts. Ang Demon Sovereign ay nagulat lamang saglit, at pagkatapos ay agad na naglunsad ng pag-atake. Ang lilang gintong liwanag ay namuo, at sa susunod na sandali ay lumabas ito mula sa kanyang katawan. Dumiretso sa Tanghulan at Guyana para sa pambobomba, sinubukan na ng Demon Sovereign ang kanyang makakaya, hindi para pumatay, kundi para matakpan ang proseso ng kanilang martial arts fusion. Gayunpaman, maaari bang talagang maputol ang pagsasanib sa pagitan ng Golden Dragon King at ng Silver Dragon King? Ang sagot ay, syempre, hindi. Ang Purple Golden na liwanag ay damaloy sa kanyang mukha, at si Tanghulan, na nasa proseso ng pagsasanib, ay dahan-daang itinaas ang kanyang kamay, at ang si God Trident ay inilabas sa kanyang kamay, isang bilog ng Light Fox ang nakabalot, na ginagabayan ng Purple Golden na liwanag sa isang tabi. At si Guyana ay ganap na naging isang Silver Light sa oras na ito, nagblending sa kanyang katawan. Ang dalawang higanteng dragon na umiikot at gumaganti sa likod ng dalawa ay dahan-daang nag-overlap, at biglang naging isang malaking dragon na puno ng walang katapusang kamahalan, na may siyam na kulay na kaliskis.
Ang mga mata ng dragon na ito ay malinaw at makinang na ginto, at ang bawat piraso ng siyam na kulay na kaliskis sa buong katawan ay ipinapakita bilang isang hugis itlog. Hindi yun mailalarawan sa pamamagitan ng mga kaliskis, ito ay mas katulad ng siyam na kulay na hiyas na nakalagay dito. Tahimik lang na lumulutang doon, may sense of horror to deter the group. Lahat ng mga spirit masters na gumagamit ng beast martial arts spirit sa lugar ay parang gusto nilang sumamba. Pagbabago ng Dragon God. Sa sandaling nasa tuktok ng niebe, upang labanan ang pag-atake ng banal na monarko ng kailaliman, sina Guyana at Tangwulan ay nagsanib at gumamit ng Dragon God transformation. At ang oras na iyon ay nagdala ng malaking karga sa kanilang mga katawan. Sa oras na iyon, sa ganoong estado, imposible para sa kanila na gamitin ang Dragon God transformation para gamitin ang tunay na kapangyarihan nito. Sa sandaling ito, lahat sila ay nakatayo sa tuktok ng mundo, at sa wakas ay may sapat na lakas. Nang dumating muli ang Dragon God transformation, nagbago ang lahat. Isang siyam na kulay na halo ang lumitaw sa kalangitan halos kaagad, at ang kulog ay gumugulong, at tila isang kulog na sakuna ay malapit nang dumating. Ngunit sa sandaling ito, itinaas ng Dragon God ang kanyang ulo at itinaas ang kanyang ulo para gumawa ng Dragon Chant. Ang boses ni Long Yin ay hindi masyadong malakas, ngunit mayroong isang uri ng mataas at hindi malalabag na kamahalan. Isang kakaibang eksena ang lumitaw, at ang rubbery cloud sa hangin ay gumuho, at kahit isang kulog ay hindi maaaring bumagsak. Nawala si Guyana, at ang Golden Dragon Moon Language Battle Armor ni Tang Wulan ay nagbago din ng naaayon. Ang sandata ng labanan ay tila ganap na pinagsama sa kanyang katawan, nagiging isang napakarilag na damit, at isang korona ay dahan-daang lumitaw, na nagniningning na may siyam na kulay na halo. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na siya ay patuloy na bumubuti, at ang pakiramdam ng pansamantalang pag-abot sa antas ng Diyos ay ganap na naiiba sa pakiramdam sa oras na ito. Gamitin ang si God Trident upang pansamantalang maabot ang antas ng Diyos, iyon lamang ang kakayahan ng Espiritu. Sa sandaling ito, talagang naramdaman niya kung anong klaseng pakiramdam ang naramdaman niya nang umabot sa antas ng Diyos ang kanyang katawan. Tinatanaw ang lahat ng nilalang. Ito ang kanyang unang pakiramdam. Kumalat din sa malayong direksyon ang kanyang iniisip. Malabo pa nga niyang nararamdaman na may pamilyar na aura sa malayong dagat, na nagbibigay pansin sa larangan ng digmaan dito. Tila sa siyam na pagsubok ng si God, minsan ay nangako siya sa King of Demon Soul na Great White Shark. Para naman sa Demon Emperor na nasa harapan niya, iba ang nararamdaman niya. Kung sa labas man lang ay mukha siyang magandang babae, ang mararamdaman niya sa mga oras na ito ay isang mabahong amoy, puno ng mabahong hininga sa buong katawan. May mabahong amoy. Ang pagkasuklam at paghamak mula sa puso ay nagpasimangot kay Tang Wulan. Siyam na kulay na sinag ng liwanag ang bumulwak mula sa kanyang katawan, na agad na dinadalisay at tinutunaw ang mga purple golden ray na natitira sa paligid ng katawan. Ang paninirang puri ng Diyos sa ikatlong antas. Halos tahimik na sinabi ng Demon Sovereign, imposible, imposible ito. Paano ka magkakaroon ng paninirang puri sa iyong katawan? Kahit na ang mga Diyos ay wala na. Paano mo ito magagawa? Tinitigan siya ni Tang Wulan ng malinaw. Hindi niya alam kung ano ang paninirang puri sa ikatlong antas. Pero malinaw na nararamdaman niya na parang may bumabalik. At ang tatlong Golden Dragon King Seal na natitira sa kanyang katawan ay nanginginig ng marahas, na parang may masisira. Kailangan niyang mag-concentrate para sugpuin ang mga ito. Bahagyang naramdaman ni Tang Wulan na kung ang huling tatlong Golden Dragon King Seal sa kanyang katawan ay mabuksan, tiyak na isang bagay na nakakatakot ang mangyayari. Kontrolin ang iyong emosyon at siguraduhin hindi ka madadala sa emosyon ng Golden Dragon King. Kung hindi, hindi sila, kundi ikaw ang wawasak sa mundo. Ang boses ni Guyana ay umalingaw sa isip ni Tang Wulan, at kasabay nito, naramdaman kaagad ni Tang Wulan ang lamig mula sa Ice God Orb na nagpoprotekta sa kanyang kamalayan. Ang antas ng Ice God Orb na ito ay tila mas mataas kaysa sa inaakala, at ang aura na inilalabas nito sa oras na ito ay malinaw na hindi bababa sa antas ng artifact. Dahan-daang umangat ang Poseidon Trident at itinuro ang Demon Emperor, sabi ko, oras na para matapos. Nang magsalita si Tang Wulan, maging siya ay nagulat, dahil nalaman niyang iba na ang boses niya. Ito ay makapal, malalim, at ang kapangyarihan na tila may kontrol sa lahat. Ang ekspresyon ng Demon Sovereign sa oras na ito ay tila medyo nataranta, imposible, imposible ito. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong pagbabago sina Tang Wulan at Guyana. Ang panggigipit ng ganoong klase ng superior ay nakaramdam na siya ng hirap sa paghinga. Ito ay tiyak na dahil siya ay nasa tunay na antas ng Diyos kaya mas malalim ang kanyang nararamdaman. Mula sa mataas hanggang sa mababa, ang paninirang puri ng Diyos ay ang Diyos na Hari, ang paninirang puri ng Diyos sa unang antas, ang paninirang puri ng Diyos sa ikalawang antas, ang paninirang puri ng Diyos sa ikatlong antas, at ang pari. Dapat mayroong isang posisyon ng paninirang puri para sa mga Diyos upang maging mga Diyos sa tunay na kahulugan. Siyempre, ang Demon Sovereign ay walang lugar para sa mga Diyos, kaya maaari pa rin siyang manatili sa mundong ito. At ang kanyang lakas, sa pinakamaganda, ay halos hindi maihahambing sa mga pari.
Ngunit sa oras na ito, ang Diyos ng Dragon na binago ni Tang Wulan at Guyana pagkatapos ng pagsasanib ay isang tunay na aura ng Diyos sa ikatlong antas. Higit sa lahat, naramdaman ng Demon Sovereign na talagang may lugar ng paninirang puri sa kanila. Ito ang pinaka nakakatakot na lugar. Bagamat tila hindi kumpleto ang posisyon ng pagka-Diyos, totoo ang panggigipit. Sa antas ng Diyos, bawat pagkakaiba sa antas, ang lakas ay malayo sa langit. Tapos na. Hindi na nagsalita pa si Tang Wulan, nararamdaman niya na ang mundo ay nagsimulang itaboy siya ng galit na galit. Kahit walang Jiayon, parang naging kaaway niya ang buong eroplano. Ito ay ang hininga ng anak ng kalikasan sa kanyang katawan, na neutralisahin ang bahagi ng pagtanggi hanggat maaari. Hayaan mo lang siyang makapag-maintain ng mas matagal. Nabutas ang trident ni Poseidon, at nagbago ang langit at lupa. Walang mga half-point na reserbasyon. Kahit na nararamdaman niya na ang kanyang kaharian ay nalampasan ng Demon Sovereign sa sandaling ito, at ginamit pa rin niya ang kanyang pinakamalakas na kakayahan. Isang bilog ng siyam na kulay na halos ang lumipad palabas, at ang kaliwang bilog at kanang bilog ay bumalot sa Demon Emperor. Ito ay ang unsettling bagyo ng mahiwagang kasanayan. Ang katawan ng Demon Emperor ay agad na naging purple golden ray ng liwanag na bumubulusok pasulong, at ang kanyang katawan ay umuurong na parang kidlat. Sinusubukang tumakas. Tanging ang tumakas muna dito, at maghintay hanggang matapos sina Tang Wulan at Guyana ang kanilang kasalukuyang estado, maaari ba siyang magkaroon ng pagkakataon. Siyempre maiintindihan din niya na ang pansamantalang pagtaas ng estado ni Tang Wulan at Guyana ay hindi magtatagal. Hanggat tapos na ang pagsasanib ng kanilang martial arts, kung gayon, sa mahinang kalagayan, walang pag-aalinlangan silang mamamatay. Gayunpaman, ang imahinasyon ay maganda, ngunit ang katotohanan ay malupit. Ang bilog ng halo ay tila sumasakop sa isang maliit na lugar, ngunit ang pakiramdam ng Demon Emperor, ang presyon ay nagmula sa pagitan ng langit at lupa. Parang singsing na ang langit at lupa, na sumasakop sa buong mundo niya. Sa sumunod na iglap, tumigas ang kanyang katawan, at tila naglaho ang distansya na dati niyang tinakasan. Ang Diyos ng Dragon na si Tang Wulan ay nasa harapan pa rin niya, at nasa malayo pa rin sila sa isa't isa, na parang walang nagbago sa anumang paraan. Ang lahat sa paligid ay naging itim na parang tinta. Naramdaman lang ng Demon Sovereign na parang napunta siya sa ibang mundo. Walang lupa, walang langit. Wala man lang mga bituin. Sa harap niya, tanging ang matangkad at matayog na figure lang ang nakikita niya, at tanging ang pag-iral na nakatago sa siyam na kulay na liwanag. Ang malalim na dagandong ng dragon ay umalingaw sa lahat ng direksyon, na parang pumapasok sa mundo ng angkan ng dragon. Ipinagbabawal ang mundo. Umalingaw ang malalim na boses sa madilim na mundong ito. Naramdaman lang ng Demon Sovereign na ang kanyang divine power ay hindi kayang magbigay ng buong laro dito. Dragon Emperor Yao. Itinaas ni Tang Wulan ang Sea God Trident sa kanyang mga kamay. Ang Dragon Emperor Met at Dragon Emperor Yao ang huling dalawang anyo ng ipinagbabawal na batas ng Dragon Emperor na naintindihan niya sa siyam na pagsubok ng Sea God. Kahit na crush na niya ang cultivation base ng Demon Emperor sa oras na ito, wala pa rin siyang reserbasyon. Ang makikinang na siyam na kulay na sinag ng liwanag ay nagdulot ng maningning na gintong liwanag. Ang madilim na mundo ay biglang naging isang malawak na kalawakan ng puti. Naramdaman na lang ng Devil Emperor na gumagaan ang kanyang katawan. Walang sakit, ngunit ang lahat ng bagay sa paligid ay patuloy na nagbabalat. Ito ba ang pakiramdam ng kamatayan? Isang dampi ng pait ang lumabas sa sulok ng kanyang bibig, at lahat ng uri ng magulong kaisipan ay nagsimulang lumabas sa kanyang isipan. Malinaw pa rin niyang naalala na noong bata pa siya ay isang maliit na balyena sa pagkatulala. Habang naglalakbay, nakilala ko ang aking asawa na nagsimula na sa paglaki. Sa oras na iyon, sila ay hinabol ng mga tigre na petang, at sa wakas ay gumamit ng lumubog na barko upang makatakas. Magkasama na sila simula noon. Ang kanyang asawa ay uhaw sa dugo at pinalalakas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng patuloy na paglamon sa iba pang nilalang sa dagat. At natural na naging pagkain niya ang mga marine creature na iyon. Unti-unti, wala silang natural na kaaway sa mundo ng dagat. Ang mga tiger shark na humabol sa kanila ay halos patayin ng kanilang mga asawa. Naalala niya na sa pinakamatagal na panahon, 3 araw silang gumala sa dagat nang walang nakikitang buhay na nilalang sa dagat. Ang kanyang asawa ay ang tunay na Panginoon ng dagat. At sa oras na ito, ang hitsura ng isang tao ay nagbago ng lahat. Hayaang masira ang kanyang simpleng buhay. Hindi niya naisip ang epekto ng masaker ng kanyang asawa sa karagatan. Iniisip na lang niya na hanggat makakasama niya ang asawa, sapat na maprotektahan niya ang sarili. Gayunpaman, sa araw na iyon, namatay ang asawa. Bagamat iniwan niya sa kanyang sarili ang core ng enerhiya, noon lang talaga siya nagsimulang humarap sa mundo ng karagatan ng mag-isa. Siya ay nabubuhay sa sama ng loob at sakit, ang pagpatay lamang ang maaaring malutas ng bahagya, unti-unti siyang nagiging baliw, ganap na hindi makontrol ang kanyang damdamin. Hindi man lang siya nasiyahan sa pagpatay sa dagat, maging sa mga nilalang sa lupa. Pagkatapos noon, kinulam siya ng mga masasamang espiritu na iyon at naging demonyong emperador ng Holy Spirit Sect. Sa katunayan, alam niya mismo na ginagamit lang ng Ghost Emperor ang sarili niyang kapangyarihan.
Kung tutusin, isa lang siyang puppet. Ngunit ano ang mahalaga? Hanggat makaganti ito sa sangkatauhan, sapat na. Ang madugong ilog ay pumapatay sa mga Diyos at sa wakas ay ginawa siyang isang tunay na Diyos. Hayaan siyang magkaroon ng kakayahang sakupin ang buong mundo ng tao at ibagsak ang buong mundo ng tao. Ngunit hindi niya inaasahan na ang prosesong ito ay magiging napakaikli. Natapos na ba? Katulad na lang noong nahulog ang asawa ko sa kamay ng kanyang ama. Kung tutusin, hindi niya matakasan ang kapalaran ng pagsubok ng si God Trident. Kung kaya mo talagang gawin ulit, siguro, dapat mong kumbonsihin ang kanyang asawa na huwag basta-basta pumatay at maging isang si Spirit Beast na hindi pababayaan ng si God. Kung ganoon, baka masayang ang buhay nila. Ang kadiliman sa pagitan ng langit at lupa ay hindi lamang ang pakiramdam ng Demon King, kundi pati na rin ang pakiramdam ng lahat ng mga nilalang na naruroon. Ipinagbabawal ang universo, iyon ay ang pagkakulong ng buong eroplano. Hindi lamang ang matinding hilaga, ngunit halos ang buong Daoluo continent, karamihan sa kanila ay nababalot ng kadiliman. Kahit na sa mga lugar na hindi natatakpan, nagkaroon ng maikling panahon ng dimnes. Walang alinlangan, ito ang pinakamalakas na dagok na maaaring makamit ni Tang Wulan. Isang suntok sa estado ng Dragon God. Nang sa wakas ay naging maaliwalas muli ang kalangitan, si Tang Wulan ay nahulog sa hangin, at ipinagpatuloy ang hitsura ng magkahawak kamay kay Guyana. Sa oras na ito, wala siyang anumang halatang panghihina, tanging ang Golden Dragon King Seal sa kanyang katawan ang gumagalaw pa rin. Ganito ba ang pakiramdam ng Diyos? Iba talaga yung feeling. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit hindi pinagsisihan ni Yutian Daoluo ang kanyang mga ginawa bago siya namatay. Ito pala ay ang kaharian ng Diyos ay napakakaakit-akit. Hindi niya alam kung ano ang posisyon ng Diablo na sinabi ng Demon Sovereign, ngunit hindi bababasa. Pagkatapos ng martial at soul fusion, wala silang anumang halatang epekto, ngunit ang kanilang sariling pagkonsumo ay napakalaki. Kung ito ay banal na kamalayan o kapangyarihan ng kaluluwa, lahat ay may maraming pagkonsumo. Ngunit pagkatapos dumating ang halaga ng pagbawi, ang mga pagkonsumo na ito ay mabilis ding bumabawi. Nagkatinginan ng walang awa na Daoluo Cao Dezi at Amorous Daoluo Zhangzin, at nakita nilang pareho ang pagkagulat sa mga mata ng isa't isa. Ngunit sa wakas ay naibsan ang kanilang mga alalahanin noon. Ayos lang. Nang maging malinaw muli ang lahat, si Tang Wulan, Guyana at ang Demon Emperor ay nagpakita na sa lupa sa ilalim ng mga tingin ng lahat. Tahimik na nakatayo doon ang Demon Sovereign, hindi alam ng kanyang mahabang buhok kung kailan ito namutla, at maging ang kanyang mukha ay mabilis na tumatanda. Ang kanyang hininga ay nasa antas pa rin ng mga tunay na Diyos, ngunit ang kanyang mga mata ay lumabo. Parang nawala ang kaluluwa. Sa ilalim ng pag-atake ni Long Huangyao, ang kanyang espiritual na kamalayan ay naputol, at ang kanyang buhay ay ganap na nawasak. Ang kanyang buong buhay ay patuloy na nawawasak. Ito ay isang proseso na hindi na mababaligtad kahit na sinisiraan ng Diyos. Ang Dragon Emperor Meteor at Dragon Huangyao ay orihinal na mga kasanayan sa Mahika, pabayaan na gamitin ang mga ito sa estado ng Dragon God. Sa hindi kalayuan, natahimik ang mga natitirang nilalang sa kalaliman. Hindi pa sila tuluyang nakalaya mula sa dating estado ng ipinagbabawal na sansinukob. Napakaraming abyssal na nilalang ang hindi man lang gumawa ng tunog. Dahan-daang itinaas ni Tang Wulan ang si God Trident sa kanyang kamay. Kahit na wala siyang ginawa, siguradong mortal ang Demon Sovereign. Siya na nawala ng malay ay walang pinagkaiba sa isang tulala. Patay na ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang kumpletong pagtatapos ng kanyang huling hininga ng buhay ay maghahayag din ng pagtatapos ng labanang ito. Oras na para ay counterattack ang Abyss Plane. Hindi. Nakikiusap ako. Sa sandaling ito, isang sigaw ng kalungkutan ng tunog. Isang figure ang lumipad mula sa malayo. Pamilyar sina Tang Wulan at Guyana sa boses na ito, na naging dahilan para matigilan silang dalawa. Ilang sandali pa, nakarating na ang figurang iyon sa harap ng Demon Sovereign, ibinuka ang kanyang mga braso, at hinarang ang Demon Sovereign sa likod niya gamit ang kanyang katawan. Isang babaeng may mahabang asul na buhok na medyo magulo na nakakalat sa likod niya. Ang kanyang hitsura ay napakaganda, ngunit sa oras na ito siya ay naluluha na. Nanginginig ang kanyang buong katawan, ngunit ang kanyang nakabukas na mga braso ay napakatigas. Pakiusap, ang kanyang kaluluwa ay nawasak mo. Iwanan mo ang kanyang katawan. Ang hitsura ng babaeng ito ay medyo pamilyar, ngunit sa impresyon ni Tang Wulan, tila hindi niya kilala ang gayong tao, ngunit hindi niya alam kung bakit, ngunit binigyan niya si Tang Wulan ng isang napakapamilyar na pakiramdam. Ikaw si Lan Fuzzy. Gulat na sabi ni Guyana. Medyo nanginginig ang boses ni Lan Fuzzy, at ang kanyang mga mata ay tumingin kay Guyana na may mga komplikadong mata. Ang dalawang taong nasa harapan niya ang minsan niyang nagustuhan. Nang makita niya ang video ni Guyana sa unang pagkakataon, naisip niya na gusto niya ang Silver Dragon Princess. Kaya naman, hindi siya nagdalawang isip na sumali sa martial arts contest. Gayunpaman, nakilala niya si Tang Wulan sa recruitment meeting. Ayaw man niyang aminin, kaya niyang sundan ang pagtatapos ng martial arts contest. Nagulat siya nang makitang hindi na si Guyana ang nag-iwan ng pinakamalalim na impresyon sa kanyang isipan.
Sa mahabang panahon, naisip niya na dapat ay mga babae ang gusto niya, bigla niyang nadiskubre na ang figure ng isang lalaki ay malalim na nakatatak sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya masabi sa kanya ang kanyang pinagmulan. Dahil siya ay anak ng demonyong emperador, ang pinuno ng kulto ng banal na espiritu, at ang nag-iisang anak ng Demon Whale King ng Deep Sea na pinatay ni Tang San at ng demonyong emperador sa kanyang harapan. Harapan. Bagamat ipinanganak siya sa banal na espiritu, mabait si Lan Fozzie. Higit sa isang beses niyang hinikayat ang kanyang ina, ngunit baliw na ang Demon Emperor. Gusto niyang lumayo ngunit hindi niya matiis ang kanyang ina. Sa ganitong estado siya ay lumalaki araw-araw. Pinagmasdan din ang pagbagsak ng ina sa malalim na araw. Siya ay mahina, at alam niya kung bakit nahulog ang kanyang ina. Namiss din niya ang kanyang ama. Kahit gaano kalupit ang Devil Whale King ng Deep Sea, napakabuti nito para sa kanyang mag-ina. Nang buksan ng Demon Sovereign ang Blood River God Killing Array, sinubukan din niyang pigilan ito, at iniligtas pa si Tang Wulan ng palihim. Ngunit wala sa mga ito ang mababago niya. Siya ay palaging nakatago sa mga tao ng banal na espiritu, at siya mismo ay nalilito, hindi alam kung ano ang gagawin. Nang marinig niyang sinabi ni Tang Wulan na siya talaga ang anak ni Sigurd Tang San, halos mawalan siya ng pag-asa sa buhay. Hindi niya inaasahan na sa wakas ay umibig siya sa isang lalaki, na siya pala ang anak na pumatay sa kanyang ama at kaaway. Ang galit sa pagpatay sa ama ay hindi ibinabahagi. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Lan Fozzie na hinding-hindi niya makakasama. Sa wakas ay dumating ang huling labanan, ngunit siya ay nahihiya. Sa isang tabi ay ang aking ina, sa kabilang banda ay ang lalaking gusto ko. Hindi siya marunong magdasal. Gusto niyang huminto, ngunit paano niya ito pipigilan? Nang magsimulang mawala ang hininga ng ina, sa wakas ay nakalaya na siya sa ipinagbabawal na sansinukob, at sa wakas ay nagmamadaling lumabas, sumugod sa harap ni Tang Wulan at Guyana. Siya ang aking ina. Mapait na tiningnan ni Lan Fozzie si Tang Wulan. Sa sandaling ito, siya lang ang nasa titig niya. Nanliit ang mga mata ni Tang Wulan, anak ka ba ng Demon Emperor? Dati silang magkaribal sa martial arts at recruiting relatives, at magkatabi silang lumalaban sa 10,000 Beast platform. Natuklasan na ni Tang Wulan na si Lan Fozzie ay isang babae, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito na nakasuot ng pambabae, kaya hindi niya ito makilala sa unang pagkakataon. Oo, ako nga. Patayin mo ako, o hayaan mong kunin ko ang bangkay ng aking ina. Medyo malabo ang mga mata ni Lan Fozzie. Alam na alam niya na sa katayuan ni Tang Wulan sa panig ng koalisyon ng tao, kahit patay na ang kaluluwa ng kanyang ina, hindi niya ito maaaring pabayaan. Dahil kung ang isang demonyong emperador sa antas ng Diyos ay talagang may posibilidad na mabuhay muli, ito ay magiging isang sakuna para sa buong mundo. Kaya naman, noong nagmamadali siyang lumabas, naisip na niya ito. Dahil wala namang mababago, samahan na lang niya ang kanyang ina. Maaaring ito na ang pinakamagandang wakas na mamatay sa kamay ng nag-iisang lalaking nagustuhan ko. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, umalis ka rito. Dahil mismo sa pakikipag-ugnayan ay naramdaman niya ang kabaitan ng puso ni Lan Fozzie. Siya ay hindi isang masamang espiritu na Panginoon. Si Tang Wulan ay lubos na nakatitiyak dito. Ngayon sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ang mga kakayahan na ginamit ni Lan Fozzie sa labanan ay medyo katulad ng kapangyarihan ng dagat. Lumalabas na isa rin siyang pamilya ng Deep Sea Demon Whale, at maaaring ang huling natitirang Deep Sea Demon Whale. Umiling si Lan Fozzie, imbes na ikaw. May gustong pumatay sa nanay mo. Aalis ka ba? Alam kong marami siyang nagawang maling bagay. Hindi mo iyon mapapatawad. Wala akong ganitong labis na pagnanasa. Pinatay. Ako, gusto ko lang na makasama ang nanay ko. Sumimangot si Tang Wulan. Bagamat hindi niya mahuhusgahan kung inosente si Lan Fozzie, wala talaga siyang magagawa para patayin siya. Natural na kilala ni Guyana ang kanyang karakter, at ang Silver Dragon Spear ay dahan-daang umangat. Lan Fozzie, dapat mong malaman na ito ay isang labanan na may kaugnayan sa kaligtasan ng mainland. Hindi natin. Hindi siya pinuntahan ni Lan Fozzie, ngunit nakatingin lang siya kay Tang Wulan, gusto ko lang hilingin sa iyo na hayaan mo akong mamatay sa iyong mga kamay. Ngayon, sa wakas ay may pagkakataon na akong magsabi ng isang bagay. Tang Wulan, kahit na lagi kong tinatanggihan ito sa kaibuturan ng aking puso, ngunit talagang gusto kita. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, si Tang Wulan ay natigilan, at si Guyana sa tabi niya ay natigilan din. Agad na naalala ni Tang Wulan na sinabi ng Holy Spirit daw luo na gusto siya ni Lan Fozzie. Sa oras na iyon, wala siyang masyadong pakialam. Sa hindi inaasahan, kasabihan talaga siya ng kanyang ninang. Sa atensyon ng lahat, bumantong hininga si Tang Wulan, bakit ikaw? Ang Sigurd Trident sa kanyang kamay ay dahan-daang umangat. Hindi na makapaghintay, dahil kahit na siya iyon, imposibleng matiyak kung ang Demon Sovereign ay may posibilidad ng muling pagkabuhay. Ipinaalala ni Lan Muzi sa kanyang buhay na ito ay malamang na isang pagsasabuatan. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa Devil Emperor ganap na mawawasak ang pagsasabuatan. Alam niyang hindi niya kayang maging malambot ang puso. Ang pansamantalang kahinaan ay malamang na gumawa ng isang malaking pagkakamali, na isang bagay ng buhay at kamatayan ng buong sangkatauhan.
Gayunpaman, ang kanyang likas na katangian ay kaya't ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay hindi mabubutas ito. Tumingin si Guyana kay Lan Fuzzy at marahang umiling, ang mukha ni Chenggu Zhangting ay hindi maiwasang lumitaw sa kanyang isipan. Bagamat palagi niyang kinasusuklaman ang lalaking iyon, alam din niya na talagang gusto ni Chenggu Zhangting ang kanyang sarili. Hindi ba't ang asul na Buddha sa kanyang harapan ay parang Chenggu Zhangting? Kahit alam niyang mga gamo-gamo ang lumalaban sa apoy, hindi siya nagdalawang isip. Walang masama sa pagmamahal sa isang tao. Puff, ang tunog ng matalim na talam na tumutusok sa laman. Ang kalungkutan sa mukha ni Lan Fuzzy ay biglang tumigas, at ang kanyang hininga ng buhay ay bumuhos halos kaagad. Gayunpaman, ang ekspresyon ng kanyang mukha sa oras na ito ay puno ng pagtataka. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ulo at hindi makapaniwalang tumingin sa sugat sa dibdib niya. May balingkinitang palad. Oo, hindi ang Sigod Trident sa kamay ni Tang Wulan o ang Silver Dragon Spear sa kamay ni Guyana ang tumusok sa kanyang katawan. Nanggaling ito sa likod niya. Ngunit sa sandaling ito, sa likod niya, tanging ang kanyang ina, ang Santo Papa ng Espiritu Santo. Huwag kang masyadong mahiya. Oras ay sapat na. Anyway, ito ay malapit ng mamatay. Ano ang mahalaga kung ito ay isang sandali mas maaga at isang sandali mamaya? Medyo kakaiba ang boses ni Senador Leng. Hindi ko matukoy kung lalaki ba iyon o babae, ngunit nang lumitaw ang boses saglit. Nagbago ang lahat sa paligid. Naramdaman lamang ni Tang Wulan at Guyana ang hindi maipaliwanag na hininga na dumadaloy patungo sa kanilang mga mukha. Walang kamalay-malay na tumayo si Tang Wulan sa harap ni Guyana, at isang malakas na puwersa ang dumating, na nagtutulak sa kanilang mga katawan na lumipad palabas ng hindi mapigilan. Ang tinusok na katawan ni Lan Fuzzy ay unti-unting nalilanta, at ang enerhiya ng buhay ay nilamon at nawala. Ngunit ang Demon Emperor sa likod niya ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. 6,000 taon. Sa wakas ay nagtagumpay ako. Napakabuti, itong mundong puno ng buhay, sa wakas ay dumating ako. Ito ang mundong gusto ko. Pagkatapos lamunin ang lugar na ito, ako ang hari ng Diyos. Nagsimulang magbago ang puting buhok ng demonyong emperador, mula sa dating pamumutla ay naging malinaw na puti, at ang katawan ay unti-unting umangat, mula sa hitsura ng isang babae ay naging isang lalaki sa isang sandali. Ang kanyang mukha ay makatarungan at makisig, at ang kanyang mga itim na mata ay walang puting mga mata, ngunit sila ay kasing lalim ng isang bangin. Ang kanyang mga daliri ay mahaba at payat, at ang asul na dugo ng Buddha sa kanyang mga kamay ay ganap na nawala, ganap na hinihigop ng kanyang balat. Ang isang itim na balabal ay nakatikip sa buong katawan, ang malawak na kwelyo ng balikat ay nakabukas sa mga gilid, at isang malaking itim na balabal ang kumalat sa kanyang likuran. Pero parang walang katapusan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa hindi kalayuan, at biglang, kumikinang ang isang asul-violet na liwanag at nahulog sa kanyang pagkakahawak. Nakapagtataka, ito ang super divine na sandata na Heavenly Sacred Rift Abyss na bumagsak sa lupa pagkatapos mamatay si Emperor Lai. Nang mahulog ang Heavenly Sacred Rift Abyss sa kanyang pagkakahawak, ang buong katawan ay biglang naging transparent, tulad ng isang kumpol ng tumataas na asul-violet na sulaw ng apoy. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa langit. Sa oras na ito, ang langit ay ganap na naging 9 na kulay. Si Jia Yun, na hindi bababa sa 10 beses na mas makapal kaysa sa dati, ay nakakabaliw. Huwag mong subukang magpumiglas. Ang eroplanong ito ay pag-aari ko sa hinaharap. Bahagyang ngumiti ang lalaki, itinaas ang kanyang kaliwang kamay, at gumawa ng virtual grip sa hangin. Biglang umitim ang langit. Kasabay nito, isang malalim na lilang araw ang pumalit sa orihinal na sikat ng araw at naghang sa hangin, na nagdadala ng hindi maliwanag na liwanag. At ang lahat ng mga ulap ng pagnanakaw ay ganap na hindi kasama sa itim sa sandaling iyon. Ang naging itim na itim ay hindi lamang sa dulong hilaga, ngunit natakpan din ang buong Daoluo Star sa isang iglap. Ang buong mundo ng Daoluo ay ganap na naging isang mundo na may lilang araw lamang. For a time, nagpanik ang mundo. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay nangyari sa loob lamang ng 1 minuto. Ang mga ekspresyon ni Tang Wulan at Guyana ay nagbago ng husto sa oras na ito, at ang iba pang mga kapangyarihan ng tao ay lahat ay ganito. Gaano kalakas ang isang pag-iral na maaaring makapagpabago sa buong mundo habang itinataas ang mga kamay nito, at maaaring ihiwalay ang elemental thunder tribulation. Sa sandaling ito, isang figure ang lumitaw sa tabi ng lalaki, yumuko ng may paggalang, at ibinaba ang kanyang orihinal na mayabang na ulo ng butiki. Maligayang pagdating sa santo. Ang lahat ng mga nilalang na abyssal, lahat na gumagapang sa lupa sa sandaling ito, ay nakaharap sa lalaking nakasuot ng itim na balabal na may pinakamapagpakumbaba at magalang na saloobin. Ang puso ni Tang Wulan ay malamig, at ang bagay na pinakaalala niya ay nangyari na. Ang Saint of the Abyss, bumaba na pala ang Saint of the Abyss. Ngunit paano ito posible? Bilang master ng isa pang eroplano, nang hindi bumagsak ang eroplano ng Daoluo Continent, hindi niya dapat malagpasan ang limitasyon ng master ng Daoluo Continent para lumitaw dito. Pagkatapos ng lahat, ang Daoluo Star ay ang home field ng Daoluo Continent Plane, na binabantayan ng master ng eroplano, ay maaaring magpakilos sa kapangyarihan ng buong eroplano.
Sa simula, ang Sage of the Abyss ay nagbayad ng malaking halaga upang patayin si Tang Wulan sa isang iglap, at itinuro lamang niya ang daliring iyon. Ngunit sa sandaling ito, ang katawan nito ang talagang pumunta rito. Nangangahulugan ito na ang Daoluo continent ay hindi nagawang labanan ito. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kapag ang eroplano ay ganap na bumagsak, at ang master ng eroplano ay walang kapangyarihan na magpakilos, maaari itong lusubin ng master ng isa pang eroplano. Ang Daoluo Star sa oras na ito ay tila ganap na napapaligiran ng buong kalaliman. Ang madilim na mundong ito ay isang hindi nakikitang malaking kamay na may hawak na Daoluo Star dito. Ito ay simpleng hindi maisip na katakutan. Bagamat ipinarating ni Lan Muzi na maaaring nagkaroon ng sabuatan noon, sino ang mag-aakalang napakalaki ng pagsasabuatan na ito? Ito pala ay ang direktang pagdating ng Abyss Sovereign. Noon pa man ay nag-aalala lang si Tang Wulan na maaaring eye project ni Saint Monarch of the Abyss ang ilan sa kanyang kapangyarihan at mab-Ariel tulad noong nakaraan. Magiging mas malakas pa ito kaysa sa huling pagkakataon. Ngunit ang lakas niya ngayon ay hindi na tulad ng dati. Gamit ang Dragon God Transformation kasama si Guyana, kahit na ang isang bahagi ng kapangyarihan ng Abyss Sovereign ay inaasahang, dapat pa rin itong lumaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Abyss Sovereign ay hindi lamang isang projection power, ngunit direktang bumababa, ngunit ang Daoluo Continent Plane ay tila nalinlang, o ito ay disadvantageous upang labanan. Ang master ng Abyss Plane na ito, ang master ng eroplano ay dumating sa Daoluo Star. Sa labanang ito, ang malakas na Holy Spirit Cult ay halos nalipol nang mapatay ang Demon Emperor, at maraming Abyssal Strongmen sa Abyss Plane din ang sunod-sunod na nahulog, na naging sanhi ng pagbagsak ng mga layer ng Abyss. Gayunpaman, nang bumaba dito ang Abyss Sovereign, lahat ng ginawa niya noon ay tila walang kabuluhan. Sa oras na ito, ang aura na pinalabas ng Abyss Holy Monarcha ay ganap na pakiramdam ng nangingibabaw sa lahat. Bumangon ka. Maganda ang ginawa mo. Kumaway ang Abyss Sage sa GD sa tabi niya. Oo. Magalang na tumayo si GD sa kanyang likuran, ang kanyang maliliit na mata ay kumikinang sa pagmamalaki at sigasig. Hanggat matagumpay niyang malalamon ang eroplano ng kontinente ng Daoluo, maaaring gawing tirahan ng Abyss Sovereign ang eroplanong ito para maging tirahan ng mga abyssal na nilalang, habang ang orihinal na eroplano ng Abyss ay maaaring direktang gawing Diyos na kaharian. Sa oras na iyon, ang Abyss Sovereign ay ang Divine King, at bilang ang pinakamalakas na powerhouse sa antas ng Abyssal Emperor na kasalukuyang umiiral bukod sa Sovereign, tiyak na maaari siyang maging isang paninirang puri sa Diyos. Ang tingin ng Sage Monarch of the Abyss ay nahulog kay Tang Wulan, ang kanyang gwapong mukha ay nagniningning ng kaunting evil charm. Di ba, bakit ako nagagawang bumaba sa mundo mo? Ang Abyss Sage ay tila hindi sabik na gawin ito, pakiramdam niya ang hininga ng buhay sa mundong ito ay lubos na nasisiyahan. Sinubukan na ni Tang Wulan ang kanyang makakaya na pagkalmihan ang kanyang sarili sa oras na ito, gaano man kahanga-hanga ang lahat sa kanyang harapan, nangyari na ito. Ang kaya lang nilang gawin ngayon ay harapin ito. Maghanap ng mga pagkakataon at kahinaan sa bawat isa. Hindi siya naniniwala na mahuhulog sa ganitong paraan ang eroplano ni Daoluo. Imposibleng iwanan ng Panginoon ng mga eroplano ang mundong ito. Ang pag-abandona sa lahat ng ito ay nangangahulugan ng kanyang sariling pagkamatay. Oo, kakaiba ako. Malamig na sabi ni Tang Wulan. Bahagyang ngumiti ang prinsipe ng Kalaliman, pagkatapos ng 6,000 taon na pagsisikap, kapag nagtagumpay tayo, paanong walang makakahati sa kagalakan ng upuang ito? Lahat ng bagay ngayon, kasing aga ng 6,000 taon na ang nakalipas, noong unang beses tayong lumusab, ito ay nasa plano. Ibabahagi ko ito sa iyo ngayon. Ang aming Abyssal Plane ay isang mas mataas na antas ng pag-iral kaysa sa iyong Daoluo Star. Bagamat wala tayo sa God Realm, tayo ay umiiral sa universo ng mas may kakayahang umangkop. Umaasa tayo sa paglamon ng enerhiya sa universo upang palakasin ang ating sarili. Sa una, mayroon din akong sinag ng kamalayan, at sa patuloy na paglunok at pagsipsip ng cosmic na enerhiya, ako ay unti-unti ring nagiging malakas. Sa mahabang panahon, kami ay lumago ng napakabilis, at ang Abyssal Plane ay umuusad ng napakabilis. Gayunpaman, unti-unti, natuklasan ko na ang kawalan ng pisikal na planeta bilang isang suporta ay naging isang bottleneck sa aming pag-unlad. Mula sa evolusyonaryong pananaw, walang alinlangan na mas mabilis tayong umuunlad kaysa sa mundo ng iyong tao, 100 o 1,000 beses na mas mabilis. Gayunpaman, ang pag-unlad ng iyong mundo ng tao ay nakasalalay sa planeta ngunit ito ay matatag. Sa madaling salita, ikaw ang tagapagbigay ng enerhiya ng God Realm, at ang God Realm ay umaasa sa kapangyarihan ng iyong pananampalataya upang lumago at makontrol ang mas maraming teritoryo. Kayo ay sapat na malakas na teritoryo ng Diyos. Realm, na binigay sa iyo ng God Realm. Wala tayo sa God Realm, kaya't hindi natin maaabsorb ang kapangyarihan ng pananampalataya tulad ng God Realm. Ang lahat ay makakaasa lamang sa ating sarili. At kailangan nating patuloy na iwasan ang God Realm at itago ang ating sarili sa madilim na bahagi ng universo. Naghihintay ng pagkakataong mag-sublimate. Ang aking lakas ay hindi na mas mababa sa paninirang puri ng mga Diyos, at higit pa sa paninirang puri kaysa sa mga ordinaryong Diyos. Gayunpaman, ang ating kailaliman ay gustong maging mga Diyos, ngunit ang enerhiya ay hindi sapat.
Habang naabot ko ang antas ng Diyos, ang kalaliman ay hindi kaya. Pagkatapos ay maaari kong sabihin ang aking sarili sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya sa sansinukob. Mas tiyak, kung matutuklasan ko ito muli ng sansinukob, akin ang realidad na iyon. Ang eroplano ay maaari lamang maging tonic sa God Realm. Masyadong mahaba, napakatagal nating hinintay ang pagkakataong tulad ng Dauluo Star. Nang biglang lumitaw ang kakaibang kaguluhan sa universo, na naging sanhi ng pagkatangay ng maraming Diyos, alam kong narito na ang ating pagkakataon. Ngunit ang mga Diyos na natangay ay hindi lahat, kaya hindi pa rin ako nangangahas na magpatuloy sa pagsipsip ng enerhiya sa universo. Naghahanap lang tayo ng isang pisikal na planeta na walang protection, ang tanging hakbang lamang ang ating makukuhang planeta. Mas malapit, ang posibilidad ng ebolusyon. Ang Dauluo Star ay hindi ang unang planeta na natagpuan ko, ngunit ito ang pinakaangkop. Kaya lang, ang pagbuo ng isang ordinaryong God Realm ay hindi ko nakikita. Ang Dauluo Star ay sapat na malakas, at kahit na ang enerhiya ng buhay ay nagsisimula ng bumaba, ang orihinal na pundasyon ay napakalaki pagkatapos ng lahat. Ito ang pinakamahalagang planeta na kontrolado ng iyong Diyos na kaharian. I tried my best to connect the Abyss channel to Dauluo Star. After the channel is formed, 6,000 years ago, we launched our first tentative attack. Noon, napakalakas pa ng Lord of the Plane mo. At least hindi pa ako sapat para labanan ito noon. So, mamatay na lang ako. Hindi ganoon kadali ang talagang lumunok ng eroplano. Ang lakas ng tao mo ay hindi naman mahina. Sa oras na iyon ay naghahanap ako ng mga pagkakataon. Sa katunayan, ang hindi mo alam ay sa pamamagitan ng koneksyon ng kalaliman, ako ang iyong mga pag-iisip ay matagal nang nababalot sa iyong mundo. Hindi ko nararamdaman ang lahat ng pag-iral, ngunit ramdam ko ang malakas na negatibong enerhiya. Ang banal na espiritu ay nagtuturo sa mga nagdadasal na mga kalokohan na itinuturo nila sa mga masasamang Diyos na sila ay patuloy na nagdarasal para sa mga tanga. Ngunit hindi ko alam, ako ang masamang Diyos na paminsan-minsan ay naghuhulog ng mga himala. Ang Holy Spirit Cult ang nagkusa na lumapit sa amin dahil gumamit ako ng ilang paraan para ipaalam sa kanila ang tungkol sa pangangalaga ng iyong Blood God Legion sa Abyssal Passage. Anumang bagay na bantayan ng Federation mo ay isang bagay na gustong sirain ng Holy Spirit Cult. Kaya nagpumiglas sila. Nakipag-ugnayan ako sa amin ng may matinding sakit. Pero hindi ko alam, lahat ng ito ay natatapos sa hakbang-hakbang na plano. Pagkatapos ay nagkasundo kami. Ang itinuturo ng banal na espiritu ay ang enerhiya ng kamatayan at ang mga negatibong emosyon ng iyong mga tao, at ang gusto namin ay ang enerhiya ng buhay. Sa ibabaw, nakukuha ng magkabilang panig ang kanilang kailangan. Ngunit ang kanilang Ghost Emperor ay lihim na lihim. Kalkulahin mo kami. Noong panahong iyon ay nagsimula na silang magtayo ng Blood River God Killing Array. Ang emperador ay ang tunay na emperador ng Ghost, at ang kanyang plano ay ang tunay na emperador ng demonyo. Napakatalino, gusto niyang gamitin ang Demon Emperor para likhain ang God Realm, at pagkatapos ay tulungan akong makalusot para maging isang Diyos at ang aming eroplano sa kailaliman ay itinuring nila bilang isang stepping stone. At sinamantala ko ang sitwasyon at ipinapalagay ko sa kanila na ginagamit din natin sila, ngunit mas mahusay silang naglalaro. Ito ang nagsulong ng digmaang ito. Gayunpaman, wala silang ideya kung ito ay ang madugong ilog o ang labanan ng mga Diyos. Ang pagbubukas ng Abyss Channel at ang paglulunsad ng digmaang ito ay lahat ng paghahanda para sa sandaling ito. Bilang master ng Abyss Plane, mahirap talagang lumipat mula sa isang eroplano patungo sa isa pa. Ang plane master ng iyong Dauluo Continent Plane ay maingat. Sa kasamaang palad, kahit na siya ay mas maingat, minsan ako ay nalinlang. Bakit napakaraming namamatay ang mga nasasakupan ko? Ito ay dahil kailangan ko ng mas maraming enerhiya. Ang abyssal energy na nilalamon mo ay walang iba kundi ang ilang death aura ng kanilang sarili. At ang nilalamon ko ay ang layer na kanilang kinakatawan. Ang orihinal na kapangyarihan ng eroplano na nabuo kapag ang kalaliman ay gumuho. Ang mga kapangyarihang ito ay nagbibigay daan sa akin upang makawala mula sa mga tanikala ng iyong eroplano kapag naglalakbay ako sa mundong ito. Kakaiba ka ba kung bakit may pastahan para sa tatlong laban? Ang layunin ay talagang napakasimple. Gusto kong pumatay ng higit pa sa aking mga nasasakupan, at hindi ko sila hahayaang mamatay. Ang pagtaya ay maaaring mabigyang katwiran. Ang isa pa ay kailangan kong mamatay. Mas maraming oras upang makumplito ang paglalakbay sa eroplano. Hiniling ko kay GD na sabihin sa Demon Emperor na ang ating kalaliman ay nangangailangan din ng pagkakataong makagalaw doon, at kailangan ko rin ng pagkakataon na makagalaw ang ating kalaliman, at upang mapakilos ang ating kalaliman. Ang iniisip ng Demon Emperor ay ang paghina sa atin hanggat maaari, at kahit ang Ghost Emperor ay medyo miserable. Siyempre, kailangan kong sundin ang mga iniisip niya. In your human terms, it's called taking advantage of the trend. Pero ang hindi niya alam, kahit ang tinatawag niyang True God Body ay isang bagay na inihanda ko para sa sarili ko. Hindi ako magpapakita kahit kailan hanggat hindi ka mawawala at masaktan pareho. At kung walang katawang Diyos na katawan, kahit na kaya kong tumawid sa eroplano, walang lugar para likhain ang mga Diyos sa itaas ng mga ilog. Kaya't ang dugo ay bulag sa langit.
Isang katawan para sa aking sarili sa eroplanong ito. Ang kailangan ko ay magkaroon ng isang lugar kung saan maaari kong patatagin ang aking sarili pagkatapos tumawid at kung gaano ako kalakas na maaari mong isipin, hanggat ako kung patatagin mo ang iyong katawan, kung gayon ang eroplanong ito ay ganap na pag-aari ko. Sa pagsasalita tungkol dito, ang Demon Emperor ay tumingin kay Tang Wulan na may medyo kasiya siyang ngiti sa kanyang mukha, gusto ko ring magpasalamat ng marami. Kung hindi mo sinaktan ng Demon Emperor nang labis na napasok siya sa isang malapit na kamatayan, gusto kong agawin ng bahay. Ang kanyang katawan ay talagang hindi isang madaling gawain. Ang kanyang paghahangad ay mas malakas kaysa sa akin. Mas malakas pa ang kanyang pag-iisip kaysa sa akin. Napagtanto ko na ang kanyang layunin ay talagang lumikha ng isang Diyos pagkatapos ng mundo. Sinubukan niyang buhayin ang kanyang asawa gamit ang tatak na kanyang iniwan, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito magagawa. Nabubunyag ang lahat ng katotohanan, at ang lahat ng ito ay walang alinlangan na ang pinaka-nakakatakot na sakuna para sa Daoluo Continent. Ang prinsipe ng Kalaliman ay nagtrabaho ng gusto sa loob ng libu-libong taon bago natapos ang pagtawid na ito. Maaari itong isipin. Dahan-daang itinaas ni Tang Wulan ang Golden Trident sa kanyang kamay, na may time-time na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang makita si Tukan, ang huling pagsasabuatan ay nahayag sa wakas. Kung ang Demon Sovereign ay isang tunay na Diyos lamang, kung gayon ang Kalaliman na banal na monarko sa harap niya ay malamang na isang tunay na paninirang puri ng Diyos. Malalampasan kaya nila ang ganitong paninira. Lahat ng malalakas na tao na naruroon ay nagtipon sa likod ni Tang Wulan. Ang langit ay tila naging mas nalulumbay, at ang lilang araw ay naglabas ng mahinang liwanag, ngunit ang kinang nito ay magiging pagtatakda lamang para sa prinsipe ng Kalaliman. Ang iba't ibang elemento sa hangin ay nagsimulang maging lubhang manipis, at ang mga nilalang sa kailaliman na pinigilan at lubhang ng hinanoon ay tila mga stimulant, ang kanilang mga katawan ay nagsimulang mamaga, at ang kanilang mga hininga ay nagsimulang lumakas. Ang Abyss Channel ay muling binuksan, at ang malaking Abyss Army ay nagmamadaling lumabas sa channel. Dahan-daang itinaas ng Abyss Sovereign ang kanyang ulo, ngunit ipinikit ang kanyang mga mata at ibinuka ang kanyang mga braso sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, napakagandang mundo ito. Dito, ito ay magiging simula ngayon. Sa hinaharap, ang buong sansinukob ay susuko sa aking paanan. Ang lahat ay magiging bahagi ko. At maaari kang maging sakripisyo sa mahalagang araw na ito, hindi ka ba maluwalhati? Malamig na sinabi ni Tang Wulan, ito ang ating mundo, kahit na ito na ang huling patak ng dugo, gagamitin natin ang lahat ng pag-aari natin upang ipagtanggol. Kung gusto mong sakupin ang Daoluo, pagkatapos, unang hakbang sa aking bangkay. Mabuhay ka. Ang gininto ang trident sa kanyang kamay ay kumikinang ng maliwanag, at ang sariling aura ni Tang Wulan ay nagsimulang tumaas ng mabilis sa pagdami ng super artifact. Ang figure ni Gu Yana ay kumislap at muling sumanib sa kanyang katawan. Ang siyam na kulay na liwanag ay naging isang malaking sinag ng liwanag at umakyat sa kalangitan, na parang sinusubukang masira ang madilim na kalangitan. Walang nagawa ang Abyss Sage, pinanood lamang ang kanilang mga pagbabago sa malamig na mga mata, tanging paghamak sa mga sulok ng kanyang bibig. Napaka-interesante ng mga pagbabago mo. Puno ang background. Hindi katakatakang masisira mo ng gusto ang Demon Emperor. Sa kasamaang palad, ang kinakaharap mo ay hindi isang tunay na banal na paninirang puri. Kahit na ikaw ay hindi. Kaya lang, ang iyong lakas ay umabot sa isang tiyak na antas. Ang iyong background ay sapat na. Nakakalungkot na ang iyong lakas ay malayong makamit ito. Higit pa, may isang bagay na hindi mo alam ng antas ng Panginoon, kung hindi mo alam. Eroplano, ang aking eroplano ay mas mataas kaysa sa Daoluo, ako ay isang tunay na antas ng paninirang puri sa Diyos, kahit na walang posisyon sa Diyos, paano mo ito maihahambing? Ang kalangitan ay biglang nagbago mula sa kadiliman tungo sa madilim na kulay ube, at sa tinig ng Abyss Sage, napakalaking presyon ang bumagsak mula sa langit, na dumurog sa siyam na kulay na liwanag na pumailan lang sa kalangitan. For more videos, click on the notification bell.